Isang lalaki. Ipinadukot ang dalaga sa tauhan nito dahil kamukha ito ng kanyang asawa. Ngunit ibang babae pala ang nadukot at inangkin niya. Ating alamin ang buong kwento. Saktong alas 9 ng gabi nagsimulang umalingaw sa buong lugar ang malamyos na instrumental kasabay ang iindap-indap ng sari-saring maliit na ilaw. Kasunod noon ang pag-akyat ng isang babae sa stage na tanging maliliit lang na saplot ang nakatakip sa masela nitong katawan. Umindayog ang babae nung nakakaakit na sayaw. Maging ang mga mapupungay nitong mga mata ay sadyang mapangakit. Ang mapupulang labi bahagyang nakaawang. Natuon ang lahat ng mga nakaluwang mata sa mabibilog na hita at balakang ng babaeng sumasayaw. Nakalantad ang buong kalangitan sa mga mata ng nasa loob ng tila mga uhaw sa laman. Pinagpipiestahang titigan ng napakagandang nakahain sa harapan ng lahat. Ang pag-indak ng magandang katawan sa ibabaw ng stage, wari ba isang paraiso sa mga mata ng lahat? Nagliliyab at puno ng pagnanasa ang nasa mga mata ng mga ito. Halos mapaso na ang dalaga sa kakaibang titig ng mga kalalakihan sa kanyang harapan. Ang babaeng ito, walang iba kundi si Cara Versales aka Ara. Nakalitaw ang nakakaakit na katawan, subalit natatakpan naman ng maskara ang mukha nito upang walang makakilala sa kanya sa labas. Hindi siya tumatanggap ng customer kahit na maraming nakapila at matataas na offer. Hanggang sa pagsasayaw lamang ang kaya niyang gawin. Kaya naman gigil na gigil ang pabalik-balik nila mga customer upang makita lamang ang kanyang alindog. Kontento na siya sa kanyang kinikita sa pagsasayaw at habang ginagawa yun, iniisip na lamang ang kanyang inang nasa hospital. Comatose ito at patuloy siyang umaasang ito'y mabubuhay. Wala na ang kanyang ama kaya ito na lang ang natitira niyang pamilya na kahit ano papasukin niya. Madugtungan lamang ang buhay nito. Matapos ang kalahating oras na pag-indak sa stage, tinungo na niya ang dressing room nila. Naroon ang kanyang mga kasamahang dancer na sina Elivet, Icy at Ludisa. Ang tatlong ito'y tumatanggap ng customer bukod sa kanya. Si Icy ay may isang anak na binubuhay dahil hiwalay na sa asawa. Si Ludisa, breadwinner, at si Elivet naman ay tulad niyang nag-aaral pero may tinutustusang dalawang kapatid at isang lasinggerong ama. Lahat sila'y may sari-sariling kalbaryong rason para pasukin ng ganitong uri ng trabaho. Sila ang tinatawag na babaeng kapit sa patalim. Pagkagaling sa club, tutuloy siya sa ina. Doon na siya matutulog sa hospital. 6 na buwan na ang nakalipas simula nang madisgrasya ang kanyang ina sa trabaho nito. Public servant kasi ito sa kanilang barangay. At yes, para sa kanya, napakabuti nitong ina. Malakas ang bagyo nun sa kanilang lugar. At katuwang ang kanyang ina na tumulong upang ilikas ang pamilyang napuruhan ng kanilang mga tahanan. Sa kasamaang palad, nadaganan ito ng lumilipad na yero at halos mawalan ito ng buhay sa pagliligtas lamang sa iba. At simula nun, nanatili itong walang malay. Patuloy siyang nakikiusap sa mga doktor na wag sukuan ng kanyang ina hanggat ito ay humihinga. Nangako din siyang magtatapos ng kanyang pag-aaral. Gusto niya kapag nagising ito, may maganda siyang ibabalita rito. Inay, marahan niyang ginanap ang palad nito. Miss ko na po kayo. Please, gumising ka na. Ani ang hindi maiwasang tumulo ang kanyang mga luha. Dinikit niya ang basang pisngi sa palad nito upang maramdaman ang init mula sa palad ng ina. Hindi niya alam kung anong magiging damdamin ng kanyang ina kapag nalaman itong pumasok siya sa club. Pero sana, maunawaan siya nito. Gusto niyang ipagmalaki ng inabalang araw kapag nagising ito't sabihing naging matapang siya sa hirap na kanyang pinagdaanan. Umusal din siya ng panalangin para sa kagalingan nito. Kinabukasan, uuwi siya upang pumasok. 3 oras lamang ang kanyang tulog. Naligo at saka siya pumasok sa school. Sa kantin na lamang siya kakain. Ang kinita niya sa gabing yun, nauwi lamang sa mga pangangailangan ng ina sa hospital, kaya nagtitipid siya. At kahit abala siya sa eskwelahan maghapon, inaalala pa rin niya ang kanyang ina. Para ho! Sigaw ni Cara sa driver ng jeep habang pauwi kinahaponan. Otomatiko namang napapara ang driver, tsaka siya nagtatakang nilingon. Halos kasasakay niya lang kasi nun, maging ang ibang pasahero'y napatingin din sa gawin niya. Magbabayad na kasi sana siya nang makita ang laman ng kanyang wallet, 3 piso.
Pasensya na kayo, wala na pala akong pamasahe. Aniya sa driver at ngumisi upang hindi mahalata ang pagkapahiya niya. Iiling-iling naman ito tsaka sumimangot na akala nitong ikinagwapo ng panot na lalaki. Ano pang hinihintay mo? Eh di bumaba ka na. Luma na yung style nyo. Naturingang estudyante. Singhal sa kanya. Abat! Naikuyom niya ang kanyang kamao at balak patulan ng lalaki pero nagpigil siya. Ano bang mapapala niya kapag nakipag-away pa siya? Siyempre, iniintay niya lang namang alukin ng libreng sakay kung may puso ito pero nagkamali siya. Maging ang mga pasahero, tila naiinip na kaya naman bumaba na si Kara. Akala pa naman niya, mangyayari ang love story na madalas niyang mabasa sa Wattpad na may magsasabing, "Ako na yung mamamasahe sa kanya." At ngingitian siya ng isang gwapong lalaki. At pak, magkakaroon na siya ng boyfriend. Pero sadyang sa fiction lang nangyayari yun at hindi sa real life. Kaya heto, pawisan siya habang nilalakad ang daan pauwi. Naalala niyang may 100 na lang pala siya sa kanyang wallet kanina. Kaso may school project siyang binili, kaya 3 piso na lang ang natitira. Sanay na rin naman siyang maglakad dahil hindi yun yung unang pagkakataong naubusan siya ng pera pauwi. Kapag may hirap nga naman na katulad niya, ay sanayan na lamang. 4:00 yung uwi niya mula sa pampublikong paaralan na kanyang pinapasukan. Pero kapag naglalakad siyang ganto, inaabot siya ng 4:30. Magpapahinga lang siya pagdating at pagkatapos, magbibihis tsaka lalabahan ng kanyang uniforme. Magdadarama ng konti kapag nakita ang larawan ng kanyang ina sa ibabaw ng tukador, tsaka mag-aasikaso papasok sa club. Ganito ang routine ng buhay ni Kara. "Boss, nakita na namin ang asawa mo," ang sabi ni Jack kay Nathan nang pumasok ito sa kanyang mini library na makikita sa loob ng kanyang bahay. Nag-angat siya ng tingin. "Nasaan siya?" Tanong niya ng diretso. Ilang beses na ba silang tinakasan ni Ruby? Ni walang pakialam sa 3 taong gulang nilang anak. "Dalhin mo sa harapan ko ngayon din, Jack. Kung kinakailangan takutin para lang sumama, gawin nyo." Mando niya rito. "Yes, boss." Tsaka ito tumalikod. Siya naman ay napabuntong hininga. "I wanna make sure na hindi ka na makakatakas pa sa akin sa pagkakataong ito, Ruby." Bulong ni Nathan na may pagbabanta ang boses. Kung kinakailangang ikulong niya ang asawa'y gagawin niya para lang mapigilan ito sa pakikipagkita sa kabit ng asawa niya. Si Nathan Del Fuego ay isang tycoon businessman. Kilalang kilala ito sa larangan ng negosyo, maging sa buong Asia. Sa murang edad, hinimok na ito na sundan ng apak ng ama. Hinahangaan ng marami, kinaiinggitan at kilalang kilala. Ilang beses na rin itong na-feature sa mga magazines dahil sa pagiging sikat, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa larangan ng sports. Masasabing na kay Nathan na ang lahat, kasikatan, karangyaan, subalit hindi sa pag-ibig. Taong 2018, noong nakilala niya si Ruby, katulad niya, negosyante rin ng mga magulang. Nalawat per sight siya rito at walang pagdadalawang isip na niligawan ng dalaga. 2019 na siya'y sagutin nito at agad siyang nagpropose sa dalaga. 26 years old na siya at nais nang lumagay sa tahimik na sinang-ayunan naman ng kanika nilang mga magulang. Noong una, pumayag si Ruby na magpakasal sa kanya, subalit nagdalawang isip sa kanilang kasal hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon may nangyari sa kanila at nagbunga. Eto na nga ang anak nila ngayon na si Riley. Taong 2021 nang takasan nito ang dapat sana nilang kasal na dalawa dahil hiniling nitong tsaka na sila magpakasal after nitong manganak, pero hindi sumipot ang babae bagkus siya'y tinakasan. Nag-iwan ito ng sulat na nagsasabing hindi pala siya mahal at ayon pa rito, siya na ang bahala kay Riley. Sobrang nasaktan siya sa nalamang sumama ito sa ibang lalaki kaya pinahanap niya ang asawa. Sa isang probinsya niya ito natagpuan kasama ang lalaki nitong ipinagpalit sa kanya. Inuwi niya ang babae sa bahay at pinatawad sa nagawa nitong kasalanan sa kanya para sa kanilang nag-iisang taong anak. Nagsimula iyon nang hindi maganda nilang pagsasama ni Ruby at sa matinding galit niya sa lalaki nito, binigyan niya ng leksyon. Halos patayin niya ang lalaki ni Ruby sa matinding paninibugho. Nang malaman ng asawa, labis siyang kinamuhian nito. Mas naging magulo ang kanilang pagsasama at walang araw na hindi sila nag-aaway na labis na apektuhan ang anak nila. Higit siyang nasasaktan dahil ibinigay naman niya ang buong puso sa babae at patuloy siyang umaasa
na mamahalin ito. Taong 2022 nang maging okay silang muli ni Ruby, naging mabait ito sa kanya. Katunayan ay kasama nilang namamasyal ang kanilang anak. Inisip niyang simula na iyon ang maganda nilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya muli, nagtakda siya ng kasal para sa kanilang dalawa. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, tinakasan siya nito. Nagkunwari lamang itong mabuti sa kanya para makampante siya at sa muli ay takasan. Nalinlang siya ng babae at patuloy siyang niluloko dahil tsak niyang sumama na naman ito sa lalaking iyon. Sobrang sakit ng ginawa nito sa kanya at ngayon walang kapatawaran ng panluloko nito at pagbabayarin niya si Ruby. Pagdudusahin niya ito sa kanyang mga kamay. Umaga na naman, napabalikwas si Kara sa tunog ng kanyang alarm clock. Dito siya nakatulog sa bahay pagkagaling sa club kagabi. Pinilit niyang sumayaw ng 3 beses upang mas makakuha ng malaking tip sa mga customer dahil bayarin na naman ang bahay at ilaw. May mga pangangailangan din siya sa school. Kapag katapusan ng buwan, sabay-sabay ang kanyang mga gastusin, lalo na sa hospital. Mabutit walang pasok dahil inaantok pa siya. Subalit kailangan niya pa ring bumangon dahil marami siyang labahin at maglilinis din ng bahay, tsaka tutungo sa hospital at aalamin ang kalagayan ng kanyang ina. Nang matapos sa lahat ng gawain sa loob ng bahay, tsaka siya naligo't nagbihis. Habang nag-aantay ng jeep patungo sa hospital, bigla na lamang may isang itim na sasakyang huminto sa kanyang harapan at bumaba ang hindi kilalang 2 lalaki. Para siyang naistatwa sa kinatatayuan at sa isang iglap nawalan siya ng malay nang may kung anong ipaamoy sa kanya at hindi niya na alam ang nangyari. "Boss, nakuha na namin si Ma'am Ruby." Pagbabalita ni Jack kay Nathan, nakahiga na noon ang babaeng walang malay sa backseat. "Okay, iuwi niyo sa bahay. Ako nang bahala sa kanya." Utos naman ni Nathan. Ngumisi si Jack tsaka pinatay ang linya. Grabe, patay na patay talaga si Sir sa babaeng yan. Ani Erwin na kasama ni Jack sa mga oras na iyon. "Obvious ba? First love kaya ni boss yan?" Tugon naman ni Jack. "Sabagay, sino ba namang hindi mai-inlove kung ganyan kaganda ang katawan?" Tumawa pa si Erwin at buong paghangang tinitigan sa view mirror ang babaeng tulog na nakahiga sa backseat. "Mag-drive ka na, baka mamaya'y magising pa yan at takasan pa tayo." Mando ni Jack sa kasamahan. Ilang araw din nilang hinanap ang babaeng to. Sumunod naman si Erwin. Pagdating sa bahay, buhat-buhat ni Jack ang babae paakyat sa kwarto ng boss nila. Nakasalubong pa nila si Manang Tilda nakatiwala sa bahay. "Ay Diyos ko, si Ma'am Ruby ba yan?" Bulalas nitong tanong. Ngumisi si Erwin. "Manang naman, malabo ba yung mata mo?" Panguuyam nito sa matanda kaya malakas na hampas sa balikat ang natamo ng lalaki. Alam naman ng lahat na hindi magkaunawaan ng mag-asawa dahil ilang beses nang tinakasan ni Ruby ang kanilang amo mismo sa araw pa ng kasal at panigurado silang magugulo na naman ng lahat sa pagbabalik ng malditang si Ruby. Nang madala ni Jack ang babae sa loob ng silid ni Nathan ay agad iniwan at nilak ang pinto ayon na rin sa utos ng kanilang boss. Samantala inagahan namang umuwi ni Nathan sa bahay kinahapunan upang makita ang asawa. Nataranta pa nga si Manang Tilda nang salubungin siya at ibalitang nasa kwarto niya si Ruby. Pero napamaang ito nang sabihin niyang pinakidnap niya ang babae upang ikulong at nang hindi na makawala pa kahit kailan. Marahan niya nang tinungo ang kanilang silid ng mag-asawa at nadatnan niya itong nakahiga sa ibabaw ng kanyang kama. Mahimbing pa rin itong natutulog. Marahan siyang humakbang palapit rito at matagal itong tinitigan. Bahagyang nagmulat ng mga mata si Kara pagkagising. Tumambad sa kanya ang puting kisame. Nasa mabango at malambot siyang kama. Malayong malayo yung itsura sa kanyang silid ang buong paligid. Nang maalala ang nangyaring pagkidnap sa kanya ng 2 hindi kilalang lalaki, agad siyang napabalikwas ng bangon. Tsaka niya napansin ang isang bulto ng lalaking nasa loob din ng kwartong yun. Titig na titig sa kanya na parang gusto siyang kainin ng buhay. Napamaang pa siya sa sobrang kagwapuhan nito. May matangos na ilong at mapulang labi at perpektong katawan at ang matang nagliliyab sa galit. "Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Nahuli niyang nauutal ang kanyang boses. Kinakabahan siya. Alam niyang ito ang nagpakidnap sa kanya. Pero bakit anong rason? Wala siyang kasalanan sa lalaking to. Lalong wala siyang inagrabyadong tao. Tahimik ang buhay nilang mag-ina
kahit na marami siyang pinagdaraan ng problema. Tumayo ito at humakbang palapit sa kanyang galit pa rin. Ramdam niya ang paninigas ng kalamnan matapos salubungin ng mga mata nito. Napapalunok siya sa mas matinding kaba sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo palabas ng silid na yun pero hindi niya magawang kumilos sa kanyang kinalalagyan. Hindi naman mawari ni Nathan ang galit na nararamdaman para kay Ruby sa mga sandaling yun. Alam niyang nagkukunwari ito sa nakikita sa kanya. Imposibleng hindi siya nito kakilala. Ganoong ilang buwan lang matapos siyang takasan sa kasal nila. Walang kasing sakit ang ginawa nito sa kanya. Kung sa palagay nito'y mapapatawad niya ang babae, nagkakamali ito. Kung sa palagay mo matatakasan mo pa akong muli, Ruby, nagkakamali ka. Dito ka sa loob ng kwartong tumabubulok at kailanman, hindi mo na makikita pa yung lalaki mo. Nanlaki naman ang mata ni Kara sa pagkagulat pagkarinig sa ibang pangalan. Napailing-iling siya tumayo sa kanyang kinauupuan tsaka tumakbo sa may pintuan. Hindi ko kilala yung Ruby na sinasabi mo. Aniya sa lalaking tila may matinding galit sa nabanggit nitong pangalan. Habang gustong sirain ang pintuan upang makalabas lamang sa kwartong yun, subalit napakatibay ng pintuan at nakapadlak. Nakadama na siya ng matinding takot sa lalaki nang muli na naman itong lumapit sa kanya kaya napaiyak na siya. Gusto mo na naman ba akong takasan? Nagngangalit ang anyo nito. Sir, nagkakamali kayo. Naputo lang iba pa niyang sasabihin nang tuluyan itong makalapit sa kanya at kuyumusin siya ng halik sa labi. Saglit siyang natulala sa kinatatayuan sa first kiss niyang yun. Ni hindi siya makagalaw dahil piniluputan siya ng matigas at parang bakal nitong katawan. Kalaunan ni nagawa niyang manulak at manlaban sa hindi kilalang lalaki. Napahikbi siya nang gumapang ang kamay nito. Lalo itong naging mapangahas. Please, bitawan mo ko. Maawa ka sa akin. Hindi ako si Ruby. Hindi ko kilala yung sinasabi mo. Iyak ni Karen nang malakas niya itong itulak at makawala saglit sa katawan ng lalaki. Hilam sa luha ang kanyang mga mata at dama niya ang nanginginig niyang katawan sa takot. Natigilan naman ng lalaki tsaka tinitigan ng luhaan niyang mga mata. Bigla ay nagbago ang galit nitong ekspresyon. Patuloy siyang nagmamakaawa na lumayo at sumisiksik sa gilid ng kama. Akala ni Nathan, ganun na ang tindi ng galit niya para kay Ruby. Subalit matapos makita ang luhaan nito mga mata, nawalan siya ng lakas sa nais itong gawing pagpaparusa dito. Bagkus ay iniwan ito sa kwartong yun habang naririnig ang mahihina nitong hikbi. Nakasiksik na ngayon ang babae sa gilid ng kanilang kwarto at takot na takot sa kanya. Nagmistula na ba siyang ganid na hayop kanina? Minsan niya pa itong tinitigan bago lumabas ng kanilang silid at tinungo yung mini office at doon nagkulong habang patuloy na kinakalma ang sarili sa galit. Hindi niya naisaktan si Ruby dahil sobrang mahal niya ito, pero ang babae mismo ang nagturo sa kanya upang kamuhian ito ng sobra. Naiwang umiiyak pa rin si Kara sa loob ng kwarto at abot-abot ang pasasalamat na hindi nito naituloy ang masamang balak sa kanya ng hindi kilalang lalaki. Nang mapansing tahimik sa labas, nilapitan niya ang pinto at paulit-ulit iyong pinihit sa pagbabaka sakaling mabuksan at makatakas, pero nabigo siya. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng malawak na silid upang humanap ng malalabasan. Nakita niya ang malaking bintana kaya dali-dali siyang tumakbo palapit dito. Hinawi niya ang kurtina tsaka pilit binuksan ng bintana. Nadismaya siya pagkakitang may bakal na nakaharang sa salaming bintana at hindi siya magkakasya doon. Naguguluhan siyang manatili sa loob ng silid at iniisip ang mga bagay na pwedeng gawin upang makalabas. Nag-aalala siya sa kanyang inang nasa hospital ni walang makakapagsabi kung nasaan siya. Napahagulgol siya ng iyak at inisip na baka yun na ang kanyang katapusan. Namumugto na ang kanyang mga mata nang bumukas ang pintuan. Isang ginang ang pumasok na may dalang pagkain. Ate, tulungan mo kung makalabas dito. Hindi ako si Ruby. Patakbo siyang lumapit at nagmakaawa. Baka sakaling pakinggan siya nito at tulungang makaalis. Inilapag nito ang isang tray ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Tsaka siya tinignan. Ma'am, maawa na po kayo kay Riley. Siya ang higit na naapektuhan sa nangyayari at sa ginagawa ninyo. Wala namang ginawang masama si Sir sa'yo kundi mahalin ka ng sobra. Kaya ma'am, sana maawa na kayo sa mag-ama mo. Pakiusap naman ito sa kanya. Napailing-iling siya.
Ate please, hindi ko kilala si Ruby, maniwala kayo sa akin. Nasa hospital yung ina ko, kailangan niya ako. Anumang pagmamakaawa ni Kara, hindi siya pinakinggan ng ginang. Iniwan siya nito sa silid at sa muli, inilak ang pinto. Sa muli ay umiyak na naman si Kara ng mapag-isa. Hindi alam kung sino pa ang maniniwala sa kanya. Halos madaling araw na nang pumasok na muli si Nathan sa kanilang silid mag-asawa mula sa kanyang mini office. Gising pa ang babae, umiiyak pa rin. Hindi rin ito ginalawang pagkaing pinahatid niya kay Manang Tilda. Nanlaki ang mga mata nito pagkakita sa kanya. Sa muli, sumiksik ito sa gilid ng kwarto. Naiiling naman siya. Hindi ako kriminal para katakutan mo. Kung tutuusin nga, mas masama ka pa kaysa sa akin. Imagine, 2 beses mo kung tinakasan sa araw ng kasal natin. Umiling-iling ito. Hindi nga ako yung taong tinutukoy nyo. Hindi ko kayo kilala. Ako si Kara. Maniwala ka, nasa hospital yung inay ko. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi na ituloy ni Kara ang sasabihin at napaigtad kasabay ng malakas na sigaw sa pagkagulat nang suntukin ng malakas nito ang pintuan. Kita niya ang pagdugo ng kamao nito at matalim na mga mata. Napatakip na siya ng tenga sa pangalawang pagkakataon. Suntukin nito ang lampshade na nasa ibabaw ng mesa. Tumalsik iyon at sirang bumagsak sa sahig. Nangangatalang katawan nito sa galit nang tumitig sa kanya. Makikitang namumula ang buong mukha nito kaya lalo siyang natakot para sa kanyang kaligtasan nang humakbang ito palapit sa kanyang kinaroroonan. Sa muli, napasiksik siya sa gilid ng kwarto. Lumapit ito sa kanya at paluhod itong umupo sa harap niya at dinama ang pisngi niya nang duguan nitong palad. Iniangat nito ang pisngi niya upang magtagpo ang mga mata nila. Patuloy siyang umiiyak at nagmamakaawa ang matang ipinukol dito. I'm sorry, anito sa mahinang boses. Mababaghan siya nang makitang nawala ang mabagsik nitong aura at napalitan ng sakit ang mga mata. I'm sorry dahil hindi ko kayang makita kang masaya sa iba. Wala akong ibang hiniling kundi ang mahalin mo. Akin ka lang, Ruby, at mananatili kang akin lang. Nagbaba ito ng tingin bago pa man may pumatak na luha sa mga mata nito. Naramdaman din niya ang pag-alog ng balikat nito matapos siyang kabigin at yakapin. Umiiyak ang lalaki. Sa pagkakataong yun, nahinto ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ganon ito kamahal si Ruby na hindi kayang tugunan ng babae. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman nang mag-angat ito ng tingin at magtagpo ang titig nilang dalawa. At sa pangalawang pagkakataon ay ang kini ng labi niya, puno ng pagmamahal at pananabik. Napasinghap na siya na hindi alam ang magiging reaksyon. Natatakot siyang magalit na naman ng lalaki, kaya nagparaya siyang halikan nito ng matagal sa labi. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa halik nito. I love you. Bulong ng lalaki at buhatin siya patungo sa ibabaw ng kama. Doon mas lalo pang inangkin ang labi niya. Mas naging maalab. Ramdam niyang unti-unti nang nagiinit ang kanyang pakiramdam. Humihingal pa siya nang pakawalan nito ang kanyang labi. Wala itong ginawa kundi titigan ng buong mukha niya bago siya hapitin ng mas mahigpit. Ramdam niya ang mainit nitong hininga sa leeg niya nang isiksik sa katawan nito. Nanatili siyang yakap hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya marahil sa pagod na kanina pang pag-iyak. Napabuntong hininga si Nathan nang maramdamang nakatulog na yung asawa sa kanyang tabi. Bahagya siyang lumayo upang titigan lamang ang mukha nito. Sobrang na-miss niya ang asawa. Niayaw niya nang mawala ito sa kanyang paningin. Lahat ay gagawin niya. Manatili lamang ito sa tabi niya. Umangat ang kamay niya upang hawiin ang mahabang buhok nitong nakatakip sa kanang pisngi. Halos basa pa iyon dahil sa luha. Marahan niyang idinikit ang kanyang labi sa pisnging yun. Kinintalan niya ito ng halik. Sa muli, niyakap ng mahigpit ang asawa hanggang sa maging siya makadama na rin ng antok. Magandang umaga, ma'am. Gising na si Kara kinabukasan nang pumasok ang ginang sa silid. Hinawi nito ang kurtina kaya pumasok ang sikat ng araw. Wala na ang lalaki sa kanyang tabi. Hindi niya na namalayang umalis ito. Malinis na rin ang kwarto at napalitan na ng bago ang lampshade na nabasag dahil sa matinding galit sa kanya. Pero imbis na saktan siya ay kakaibang tamis ng halik ang ipinadama ng lalaki. Halik na puno ng pagmamahal na ramdam pa niya sa mga labi niya magpahanggang ngayon. Halik na hindi para sa kanya kundi para kay Ruby.
pati mabahong amoy nito'y naiwan sa katawan niya. Nasaan siya? Tanong niya sa ginang na ang tinutukoy ay ang kasama sa silid na yun. Nginitian siya ng ginang. Nasa silid ni Riley. Bumangon ka na't handa na yung almusal. Hindi kumain si Sir kagabi pati ikaw. Pagkasabi nito, tumalikod ang babae bit-bit ang mga labahing nasa loob ng silid. Naiwan siya sa loob na natitigilan. Ilang sandali pa, tumayo na siya tinungo ang malaking tukador. Matagal niyang tinitigan ang kanyang magandang muka. Kailan pa siya nagkaroon ng kamuka? Sino si Ruby? At ano yung ugnayan nila ng babae? Mga tanong sa isip niya na walang kasagutan. Nagbukas siya ng malaking kabinet at tumambad sa kanya ang napakadaming mamahaling damit. Maaring damit iyon ni Ruby. Kumuha siya ng isang bestida dahil puro dress ang naroon. Niwala siyang nakitang t-shirt at pajama. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo't naligo. Napakaraming shampoo ang nakadisplay sa lagayan at ang maging mga sabon. Hindi nga niya alam kung anong pipiliin. Sa unang pagkakataon, nakagamit siya ng mamahaling shampoo na kasing bango ng perfume. Nakabukas ang pintuan ng silid kaya malaya siyang nakalabas, ngunit may babaeng nag-aabang sa kanya sa pintuan. Sa komedor po tayo, ma'am. Nandun na po yung asawa at anak nyo. Ngiti nito sa kanya't nagpatiuna. Bumaba sila sa matarik na hagdan habang sa baba, tanaw niya ang malaking aquarium na may iba't ibang isda. Naagaw din ng kanyang atensyon ang family picture sa wall. Matagal niyang tinitigan ng magandang babaeng nasa larawan. Maaaring si Ruby yun. Maiksi lamang yung buhok nito pero iisa ang tabas ng mukha nila na labis niyang ipinagtataka. Bakit kahawig niya ang Ruby na yun? Sa muli ay naitanong na naman ng kanyang isipan. Kung may makakasagot man sa tanong na yun kung bakit may kamukha siya, yun ay ang kanyang inang nasa hospital. Ma'am, dito po ang komedor, sabi ng babaeng nagpakilalang Esther kay Kara. Naka-uniform ito ng diretsong damit lampas tuhod kaya alam niyang maid yun. Ilang segundo din siyang natigilan habang nakatitig kay Ruby sa larawang iyon at nagtataka. Halos walang pinagkaiba ng mukha nilang parehong-pareho. Elegante lang itong tignan kumpara sa kanya dahil sa mahal na kasuotan. Pero siya ang makikita sa mukha. Sumunod siya kay Esther sa kusina na tinutukoy nito. Hindi basta kusina lang dahil napakalawak nun at kompleto na mga mamahaling gamit. Naroon na ang lalaki't napakagwapo nito sa suot na puting t-shirt. Tama, nakapambahay lang naman ng lalaki pero bakit ang lakas yata ng karisma nito? Ano naman kaya ang inayawan ni Ruby sa lalaki? Tipong nandito na ang lahat. Nahinto siya sa paglalakad papasok sa komedor at nakipagtitigan sa lalaki. Ramdam pa niya ang mainit na halik nito kagabi na hindi mawala sa kanyang isipan. Mami, naputol lamang ang pakikipagtitigan niya rito nang may magsalitang bata. Ngayon niya lang napansing may batang babae sa tabi nito at nakatingin din sa gawin niya. Malungkot ang mga mata na tila maluluha. Mami, pag-uulit nito nang hindi siya kumibo. Bumaba sa inuupuan at lumapit sa kanya upang siya yakapin. Wari ba hinaplos ang puso niya nang umiyak ito habang nakayakap ng mahigpit. I miss you po. Huwag ka na umalis ulit, Mami. Huwag mo na kami iwan ni Daddy, please, Mami. Ang sabi nito sa kanya na umiiyak. Nakadama siya ng awa sa bata. Nagawa niyang haplusin ang buhok nito at patahanin. Hindi rin siya makapaniwalang kayang iwan ni Ruby ang napaka-cute na batang katulad ni Riley. Matapos patahanin, hinila na siya ng bata paupo sa isang silya katabi ng ama nito. Naagaw na naman ang presensya ng lalaki na katitig sa kanya. Saksi ang mga katulong habang pinaglalagyan siya nito ng pagkain sa plato. Hindi niya maiwasang mainggit kay Ruby dahil sa nakikitang matinding pagmamahal ng lalaki rito. Pero mananatiling hindi siya si Ruby kundi kawangis lamang. Salamat, pwedeng ako na? Bawi niya sa platong hawak nito at saka pinaglagyan ang katabing bata. Susubuan sana niya ito pero sinabi ng lalaking kaya na ni Riley. Tahimik silang kumain dahil nga kagabi pa walang laman ang kanyang tiyan at nararamdaman niyang nagwawala na ang kanyang bulatis sa tiyan. May sasabihin sana ako. Matapos silang mag-almusal ay aniya sa lalaki. Sinundan niya ito sa kwarto. Hindi siya alis sa poder ng lalaki kung yun ang nais nito. Pero ang concern niya ay ang inang nasa hospital.
Nilingon siya ng lalaki na kilala niya sa pangalang Nathan. Marahan itong humakbang palapit sa kanya at nakita niyang umangat ang isang kamay nitong may benda. Marahil dahil sa sugat nito kagabi nang suntukin ng pintuan at lampshade. Naramdaman niya ang mainit nitong palad sa pisngi niya at napapalunok dahil nakikita na naman niyang papalapit ang mukha nito. Napasandal na lamang siya sa nakapinid na pintuan nang siilin na naman ng halik sa labi. Matagal, tila uhaw, ramdam niyang may pananabik. Walang response mula sa kanya dahil una, hindi siya marunong humalik at lalong gustong gusto niya itong itulak pero natatakot siyang magalit ang lalaki. Okay babe, say it. Matapos ang kininang labi niya ay sabi nito, bahagya pang nakangiti ang lalaki at nakatutok ang mga mata sa kanya. Hindi niya maiwasang kabahan. Mananatili ako rito hanggat gusto mo pero kailangan ko ng pera. Nasa hospital si inay. Tinakpan nito ang labi niya sa pamamagitan ng isang daliri upang maputol ang sasabihin. Sanay na ako sa mga dahilan mo, Ruby. Tsaka siya nito tinalikuran. Nagtungo ito sa harap ng kutukador at basta na lamang naghubad kaya napatakip siya ng mga mata at sabay talikod. Hindi nga ako si Ruby. Kung ipagpipilitan mo, bahala ka na. Kailangan ako ni inay. Nasa hospital siya at comatose. Kung hindi ka naniniwala, pwede kitang dalhin sa kanya. Ani ang nakatalikod. Naiinis na sa lalaking to. Ginagawa siyang sinungaling. Enough! Nagsimula itong sumigaw kaya siya ay naumid. Sa muli ay natatakot na namang baka ito ay magalit. Nilingon pa niya ang lalaki at buong pasasalamat na bihis na ito. Matagal niya itong tinitigan habang nakatalikod. Kalaunan ay humarap na sa kanya. Okay, sabihin mo sa akin ang address ng hospital at ako nang bahala sa sinasabi mong inay. Pero hindi ka lalabas ng bahay na hindi ako kasama. Nagbabanta ang boses ni Nathan. Alam na alam niya ang mga ganitong palusot ni Ruby. Hindi na ito uubra sa kanya. Matapos naman iyon sabihin ng lalaki kay Kara, nakahinga siya ng maluwag at agad na nagpasalamat. At least ngayon, hindi niya na po problemahin ang bayarin sa hospital hanggat hindi siya pinaniniwalaan ng lalaking ito. Pagdating ni Nathan sa kanyang office, tinawagan agad ang opisina ng hospital kung saan naroon ang sinasabing ina ni Ruby at sinagot ang lahat ng gastusin nito. Lahat ay gagawin niya manatili lamang sa kanyang babae. Habang si Kara naman, tinawagan si Elivette upang makiusap na dalawin ang kanyang ina sa hospital, ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Sinubukan niyang tinawagan si Lodisa pero napakaingay naman sa bahay ng babae. Napakagulo na tila ba nagsisigawan, nagmumurahan, hanggang sa pati si Icy, kinontak niya na. Kara? Gulat na gulat ito. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lamang naglaho? Napabuntong hininga siya at sinabi ang problemang kinakaharap ngayon, ang pagkidnap sa kanya ng hindi kilalang lalaki at napagkamalang asawa ng isang Nathan Del Fuego. Ano? Sa muli ay nagulat naman si Icy. Paano yan? Anong plano mo? Kailangan ko lang ng titingin kay inay sa hospital. Okay lang ba? Sige, pero hanggang kailan ka naman dyan? Tanong nito sa kanya. Alam ng kasamahan niya sa club ang tungkol sa kanyang ina. Ito lang kasi ang pinakakaibigan niya dahil nauunawaan ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Balitaan mo ko agad ha kapag nakadalaw ka na sa inay sa hospital. Nangako naman si Icy na bukas kukumustahin ang kanyang ina kaya napanatag ang kanyang kalooban. Kailangan niya lang magpakabait kay Nathan upang pagbigyan siyang tulungan ng kanyang ina. Kahit na alipinin pa siya nito basta makuha lamang ang tiwala ng lalaki. Wala pang 2 oras simula na makausap ni Kara si Icy nang may kumatok sa pintuan. Hindi niya na binalak pang lumabas ng silid dahil wala na rin naman siyang gagawin sa labas. Pinili niyang magkulong na lamang at isipin ang gagawin sa susunod na makaharap niya si Nathan. Ma'am Ruby, pasensya na. Gusto kasi ni Riley na kayo ang magpaligo sa kanya. Nag-aalangan pa ang yaya ng bata matapos niyang pagbuksan ng pinto. Hawak nito ang nakatagong bata sa kanang kamay. Hindi ito makatingin sa kanya na tila ba natatakot. Pinagtataka pa nga niya yun dahil ina naman ito si Ruby. Bakit parang patimid, naiilang sa babae? Okay lang, kinuha niya si Riley mula rito. Totoo po? Namilog bigla ang mga mata ng bata, maging ang yaya nito. Halika, diba gusto mo ako yung magpaligo sa'yo? Ngiti niya sa cute na bata.
Namasa ang mga mata nito sa luha tsaka tumangu-tango. Nagningning naman ang mga mata ng yaya ni Riley nang tuluyan niyang dalhin sa silid nito ang alaga upang paliguan. Mami, hindi ka na po galit sa akin? Habang pinapaliguan ay tanong nito sa kanya na kinakunot ng kanyang noo. Siyempre hindi, may kasalanan ka ba sa akin para ikagalit ko? Sabi mo dati, bad girl ako, ayaw mo sa akin, pati kay daddy, ayaw mo rin po sa kanya. Malungkot nitong Saad. Nahulog sa pag-iisip si Kara. Nasaan nga kaya ang totoong Ruby? Bakit mas pinili nitong iwanan ng asawa at anak? Matapos paliguan ng bata, siya na rin ang nagbihis at nagsuklay ng mahabang buhok nito. Nakikita niya kay Riley ang kakaibang saya nito ngayon. Hindi man siya si Ruby, kahit papaano, nabawasan man lang niya ang pangungulilan nito sa sariling ina. Hello baby, maaga akong uuwi, sa labas tayo mag-dinner. Sinitan iyon, nakausap ang anak sa cellphone. 3:00 na ng hapon, pauwi ng araw ito. Siya naman ay nakaupo sa tabi ni Riley. Nasa veranda sila pareho at kahit nakakalabas siya hanggang dito ay alam niyang hindi siya makakatakas dahil may 3 gwardya. Alam niyang sinadya yun ni Nathan upang hindi na siya makatakas sakali mang magtangka siya. Yay! Maya-maya ay napatalo na sa tuwa si Riley sa kanyang tabi. Hindi naman niya maiwasang mapangiti sa nakikitang ayos ng bata. Kanina lang napakalungkot nito pero ngayon ay sobrang saya na. Nangako kasi ang ama na ipapasyal ito mamaya pagkatapos nilang maghapunan sa labas. Pakiramdam niya lang mabigat ang kanyang gagampanan sa mag-ama bilang si Ruby. Dasal niya lang na bumalik na ang totoong asawa ng lalaki hanggat hindi pa mapapamahal sa kanya ang bata. 5 o'clock, bihis na ang bata. Dumating na si Nathan at kasalukuyang nagbibihis sa kwarto. Pinili niyang lumabas ng kwarto dahil hindi niya kaya itong panoorin. Mabuti nga at bihis na siya nang dumating ang lalaki. At dahil wala naman siyang dalang damit sa bahay na iyon, damit ni Ruby ang suot niya, kaya lalo siyang nagmukhang asawa ng lalaki. Mami, excited na po akong mamasyal. Alam mo ba noong wala ka pa, laging busy si daddy. Tulog na ako pag umuwi siya. Pagkukwento ni Riley habang sinusuklay niya ito. Hinaplos niya ang mukha nito. Gusto niyang mangako na hindi naiiwan ng mga ito, pero alam niya sa sarili na hindi siya si Ruby. Let's go babe. Kalaunan ay sumungaw ang ulo ni Nathan sa pinto ng silid ni Riley. Nakangiti ito, ngiting nagpakabog sa dibdib niya, lalo na nang lapitan siya't biglang kabigin. Nathan, nandito yung anak mo. Tinakpan niya ang labi upang iwasan ang halik nito. Alam niyang tutukain na naman siya ng lalaki. Correction, anak natin. Pilyo nitong tinanggal ang kamay niyang nakatakip sa labi niya, tsaka nilingon ng nakangiting si Riley. Baby, close your eyes. Utos pa nito sa anak. Narinig niyang humahagik-gik ang bata bago tumalikod at nagtakip ng mga mata. Okay na po daddy. Binalingan naman siya ni Nita na nakangiti. Wala nang audience, pwede na. Pilyo itong umiti bago siya kinintala ng halik sa labi. Kung paano siya halikan ng lalaki kagabi, ganon din ang ginawa sa kanya ngayon. I miss you. Anito pagkatapos, tsaka siya binitawan at kinaraga si Riley palabas ng pinto. Naiwan siyang tulala at sinusundan ng tingin ng mag-ama. Nakapanya na naman ang labing inang kininitan. Dama na naman niya ang matamis nitong halik. Diyos ko, bakit nangyayari sa akin to? Bulong ng kanyang isipan. Mami! Tawag sa kanya ni Riley nang makitang hindi siya nakasunod sa dalawa. Nagkukumahog naman siyang sumunod sa mga ito. Sa loob ng kotse habang nagbabiyahe ay narinig niyang kumakanta si Nathan na sinasabayan naman ng anak. Pasulyap-sulyap lang ito sa kanyang gawi at binibigyan siya ng matamis ng ngiti. Una nilang ginawa ay namasyal. Hindi pa raw gutom ang bata kaya pinagbigyan naman ito ni Nathan. Nakikita niya kung gaano nag-enjoy si Riley sa gabing yun. Naaliw siya sa matinis nitong sigaw. Kaya nga nagkunwari na lang siyang totoong mami nito sa pagkakataong yun upang kahit papaano mabigyan niya ng kasiyahan ng bata. 3 oras din ang ginugol nila sa pamamasyal bago si Riley na mismo ang nagayang kumain. Sa pagod nga, nakatulog na ito habang nasa sasakyan. Pagdating sa bahay, binuhat na ng ama nito si Riley papasok sa kwarto. Inasikaso naman kaagad ng yaya upang bihisan kahit natulog na. Isa ang napansin niya sa bata. Sabik ito sa kalinga ng isang ina.
Okay na ang bill sa hospital ng nanay mo. Habang nagbibihis sila sa kwarto ay saad ni Nathan. Salamat Nathan. Nagningning ang mga mata niya sa tuwa. Napabuntong hininga ito. Tingin mo ba mapapaniwala mo kung ina mo talaga yun? Bukas, makikilala mo ang tunay mong magulang, Ruby. Matapos nitong hubarin ang suot na polo, humarap sa kanya at sunod nitong hinubad ay ang pang-ibabang suot. Bastos! Naibulalas niya sabay talikod. Dali-dali siyang humiga sa kama at nagtalukbong ng kumot. Narinig niya itong mahinang tumawa. Bastos pala ha. Tsaka ito tumalon sa hinihigaan niya. Lumundo ang kama dahil sa mabigat nitong katawan. Nagulat pa siya sa sunod na ginawa ni Nathan. Pumasok lang naman ito sa loob ng kumot na pinagtataguan niya. Nanlaki pa ang mga mata niya nang mapagtantong wala itong kahit na anong suot, kaya gano'n na lamang ang tili niya. Pero nahinto ang tili ni Kara nang siilin siya ng halik sa labi ni Nathan. Mapanudyo at nag-aantay ng tugon niya. Naramdam na ni Kara ang galit na leon nito na idinikit sa kanya. Holy Ghost, hindi pa ako handang tumikim ng sawa. Nausal ng kanyang isipan. Actually, paano niya ba ipapaliwanag na hindi siya dapat galawin ito, lalo't hindi naman talaga siya si Ruby? Pero kung ganito kasarap ang halik na ipapatikim sa kanya lagi ng lalaki, paano siya tatanggi? Si Nathan ang first kiss niya at paulit-ulit na siya nitong hinahalikan. Katunayan, parang nagugustuhan niya na nga. Ang kaso iniisip niya, pananamantala ang ginagawa niya dahil alam niya sa sarili niya na siya si Kara. Nanulak siya bilang pagtutol. Nagtataka namang napatitig sa kanya ang lalaki. Nathan, usal niya habang nais magpaliwanag. What? Kunot ang noo ng lalaki. Dama niya sa nagbabaga nitong titig ang sobrang pananabik. Handang-handa na itong angkinin siya pero paano niya ipapaliwanag? Ayaw niyang humantong sila ng lalaki sa ganoon. Kailangan makaisip siya ng paraan. Nang hindi siya tumugon, nagsimula na namang gumapang ang palad ng lalaki. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Dama niyang nanghina siya ng husto. Please, babe. Nagsusumamo ang boses nito nang pilitin itong itulak dahil dama niyang ibinabana nito ng tuluyan ang suot niyang manipis. Wala na sila sa ilalim ng kumot dahil basta na lamang iyong itinapon ng lalaki. Naiiling siya nang magtagpo ang titig nilang dalawa habang ang kamay nito patuloy na tinatanggal ang kanyang sagabal. Pero kapwa sila napatingin sa pintuan nang may kumatok na pinagpasalamat naman niya. Nagmamadaling bumangon si Nathan at kitang-kita niya ang pinakatatago nito ng tumayo dahil wala namang suot na kahit na ano ang lalaki. Pakiramdam niya, kinilabutan siya sa nakita. Hindi pa man siya nito napapasok, pakiramdam niya ilalagnatin na siya. Agad niyang inayos ang sarili nang marinig ang boses ni Riley. Sorry sir, nagising po noong binibihisan ko. Gusto daw po sa inyong tumabi ni ma'am. Boses ng yaya nito. Sige na daddy, please. Nagmamakaawa naman si Riley. Nagmamadali na siyang tumayo at tinungo ang pintuan. Walang problema, halika. Gusto ni daddy na katabi ka naming matulog. Binuksan niya ng malaki ang pinto tsaka pinapasok ang tuwang-tuwang bata. Habang si Nathan, kita niya ang pagdilim ng anyo. Salamat yaya. Baling niya kay Adelpha. Agad niyang dinala si Riley sa kama nila ni Nathan. Dinig niya pa ang mabigat na pagsara ng pintuan. Halatang galit ang lalaki. Ikaw ba naman ang mabitin? Nakasimangot ito nang sumunod sa kanila. Nang sulyapan niya ay bahagya namang umiti pero pilit lang. Kinausap naman kaagad ng lalaki ang anak na matulog na agad. Tinabihan pa nga nito sa kabilang side ng kama. Pero nag-offer siya ng kwentong pangbata kay Riley at tuwang-tuwa naman ito. Dahil dito, naunang nakatulog si Nathan bago sila ni Riley. Marahil sa inip nitong kakaantay na makatulog ang anak ay nakasimangot pa rin ito. Hindi niya maiwasang mapangiti. Good news, Kara. Galing ako sa hospital kanina. Sabi ng doktor, may nagbayad na lahat ng pangangailangan ni Tita Carolina sa hospital. Bukod doon, umaayos niya yung kalagayan niya. Kahapon ay nakita yung paggalaw ng mga daliri nito. Pagbabalita ni Icy sa kanya kinabukasan, hinintay muna ni Kara na makaalis si Nathan bago muling tawagan si Icy. Talaga? Naluluha siya sa sobrang kaligayahan. At ang sabi ng doktor, may tendency na bukas makalawa, magkamalay na yung inay mo. Masayang pagbabalita nito. Sa tuwa, napatayo si Kara sa kanyang kinauupuan.
I see. Okay lang ba na kung pwede, araw-araw mong dalawin si inay? Kapag nagising siya, sabihin mo may trabaho lang ako sa malayo, kaya hindi ko siya madalaw araw-araw. Nakikiusap niyang saad kay Icy. Okay lang naman Kara, ikaw pa ba? Kaso nga lang bukas, hindi ko alam kung anong oras ko siya madadalaw, kaya ako na lang ang tatawag sa'yo para balitaan ka. Tugon naman ito. Walang humpay siyang nagpasalamat kay Icy sa tulong nito sa kanya. Dalangin niya na sana tuluyan ng magising ang kanyang ina. Ito lang din na makakapagsabi sa kanya kung bakit may kamukha siya. Matapos ibaba ang linya, lumabas siya ng kwarto. Napakain niya na si Riley at siya na rin naman ang naglinis ng kwarto nila ni Nathan. Nagpalit siya ng bedsheet at mga kortina para hindi mainip. Ngayon naman ang balak niyang tumulong sa kusina upang magluto. Naku, nagbabait-baitan kamo yan kay sir para matakasan na naman. Pagpasok niya sa komedor, narinig niyang sabi ni Esther, "Sa bagay, wala pa ngang isang linggo dito yan simula nang makuha ni sir. Pero ang kaibahan lang talaga niya ngayon, hindi tayo sinisinghalang lahat. Kung dati pati si Riley, may trauma na sa kanya. Segunda naman ang isa pang maid na si Sepra. Halimbawa na lang, yung namasyal sila mismo, si Ma'am Ruby pa yung nagbihis kay Riley." Sabi naman ng yaya mismo ng bata. Walang kaalam-alam na nakikinig lamang siya sa may pintuan, kaya nang tumikim siya, nawala lahat ng natural na kulay sa mukha ng mga ito. Isa-isang nagkatinginan. Si Manang Tilda na siya may edad ay binati siya. Saktong naghahanda ang mga ito ng pangtanghalian. Excuse me muna ha, ihahatid ko pa pala tong juice sa alaga ko. Iwas ni Adelpha at nagmamadaling tumalilis na nakatango. Ma'am, narinig niyo ba yung sinabi namin? Pasensya ka na ha. Nahihiyang sabi ni Esther. Hindi ito makatingin sa kanya, lalo na si Sepra. Si Manang Tilda nawalan din ng imik. Kanina pala'y gusto niya ng sawayin ng mga ito, pero mukhang nagkakatuwa ang pag-usapan ng babaeng amo. Okay lang. Ang totoo, naiinip ako sa kwarto kaya gusto ko sanang tumulong magluto. Ano bang paboritong kainin ni Nathan at Riley? Nakangiti pa siya nang lumapit sa mga ito. Wala naman siyang dapat ikagalit unang-una. Hindi siya si Ruby at ngayon nalaman pa niyang masama talaga yung ugali ng babae. Sa sinabi niya, kapwa natuwa ang dalawa, kaya naman habang nagluluto, masaya silang nagkukwentuhan at tinatanong niya ang tungkol sa buhay ng mga ito. Kinagabihan, hindi makapaniwala si Nathan sa sinabi ni Manang Tilda na si Ruby ang nagluto para sa hapunan nilang iyon. Pakiramdam niya, lalo siyang na-inlove sa asawa. Siguro oras na para maitakda ang kasal nilang dalawa. Bukas na bukas, magpo-propose muli siya rito at kailangan maitakda ang kasal nila sa lalong madaling panahon. Sa isang magandang restaurant, inihatid si Kara ng isang driver ni Nathan. Kung bakit kanina pa siya kinakabahan. Ang sabi naman ni Nathan kanina sa cellphone na makausap niya, kakain lamang sila ng dinner sa labas pero hindi kasama ang bata. Nalungkot tuloy si Riley nang umalis siya at ipinangako na bukas mamamasyal na lamang silang dalawa. Pagdating sa restaurant, wala namang katao-tao maliban sa isang waitress na sumalubong sa kanya. Lalong kinabahan si Kara nang matanaw sa pinakadulo ng restaurant ang gwapong lalaki na katayo na tila ba inaantay ang kanyang pagdating. Dama niya ang mainit na bagay na humaplos sa puso niya habang nakatitig kay Nathan ng mga sandaling yun. "Ma'am, hinihintay na po kayo ni sir." Pukaw sa kanya ng waitress matapos ang ilang segundo niyang natitigilan habang nakatanaw lang sa kinaroroonan ng lalaki. Tinanguan niya ang babaeng nakangiti bago nagpatuloy sa paglalakad. Nakikita niya ang kakaibang ngiti ni Nathan nang salubungin siya ng yakap. Sa isip ni Nathan, heto na naman siya at nagbabakasakaling sa pangatlong pagkakataon matuloy na ang kasal nila ni Ruby. Dasal ni Nathan na hindi na ito mawawala pa sa kanyang tabi. Mahal na mahal niya ang babae at mas lalo niyang minahal ang bagong Ruby ngayon. Ang kakaibang Ruby na sana tuloy-tuloy na ang pinapakita nito, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang anak. Habang kumakain, dama ni Kara ang titig ni Nathan na para bang may kahulugan. Bahagya siyang nag-angat ng paningin nang maramdamang may bumarang beefsteak sa kanyang lalamunan. Kumuha ng tubig tsaka uminom. "Nathan, anong meron?" Hindi siya makatiis na tanong. Iginala ang paningin sa kabuuan ng restaurant. Para bang dagdag pressure sa kanyang may isang lalaki nagpapatugtog ng saxophone sa kanilang tagiliran ni Nathan. Ang mabining music
ay naghahatid ng kilabot sa kanyang talampakan. Ang weird din ng kilos ni Nathan at maging sa mga titig nito sa kanya kanina ay kakaiba na. Malalaman mo na lang mamaya. Pagkasabi ni Nathan ay kinindatan siya. Daman niyang nag-init ang kanyang magkabilang pisngi rason para mabitawan ang hawak na tinidor. Bakit niya to nararamdaman sa lalaki? Hindi siya dapat naaapektuhan sa pinapakita nito dahil hindi siya si Ruby. Yung halik, haplos at yakap ni Nathan, lahat ng yun na hindi para sa kanya. Hindi siya ang mahal nito kundi ang kamukha niya. Ilang beses siyang napalunok nang maramdaman ng palad ni Nathan na nasa kanyang kamay. Ruby, are you okay? Nag-aalala ito nang makitang natulala siya. Napatingin siya sa palad nitong nakahawak sa kamay niya. Dama niya ang pamilyar na init mula sa katawan ni Nathan na nagugustuhan niya na. Nathan, binitiwan siya nito at marahang kumuha ng pagkain tsaka siya sinubuan. Babe, please, gusto kong maging masaya ngayon. Pagbigyan mo na ako. Nakikiusap nitong Saad. Tinawag na naman siyang babe ng lalaki ng ilang beses niya nang naririnig mula dito na para bang napakasarap sa pandinig. Tahimik siyang napatitig sa gwapong lalaki habang dinudurog sa loob ng bibig ang isinubo nitong steak. Okay, gagawin niya. Hindi dahil gusto niyang mapasaya lang ang lalaki, kundi ito ang nais ng puso niya. Pero hindi pa pala iyon matatapos doon dahil after nilang mag-dinner ay bigla na lang lumuhod sa kanyang paanan si Nathan at naglabasan ng ilang staff ng restaurant na wala naman kanina doon at ang bawat isa may hawak na letra kung saan nabubuo ang salitang "Will you marry me?" Lalo ata siyang naging emotional nang mapatingin ulit sa gawin ng lalaki. Nagsusumamo ang mga mata na tila ba sinasabing wag mo kong ipapahiya. Nakalahad na sa harap niya ang kumikinang na bato ng singsing. Napailing siya. Nais niyang magpaliwanag na hindi pwede. Hindi siya si Ruby pero ayaw niyang kasuklaman ito. Alam niya ang magiging damdamin ni Nathan kapag na-reject sa harap ng maraming tao na nag-aabang din ng yes na itutugon niya. Walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang hindi siya si Ruby. Kahit si Nathan, hindi siya nito paniniwalaan. Marry me, Ruby, please. Nagmamakaawa si Nathan nang magsalita ito. Nalilito siya. Ano ba ang dapat? Kaya naman umuo na lang siya. Kaya nagningning ang mga mata ni Nathan. Naluluhang isinuot sa kanyang mamahaling singsing sa kanyang daliri at tumayo ang lalaki upang siya yakapin. Hindi matatawaran nung nakita niyang kaligayahan sa mga mata nito. Damang-dama niya iyon nang sambitin nito ang thank you at hindi nawawala ang masaya nitong ngiti hanggang nasa loob sila ng kanilang silid ngayon at inaangkin na naman ng lalaki ang labi niya. Diyos ko, naiusal na lang ng kanyang isipan nang maramdaman sa labi nito ang kakaibang tamis na pakiramdam niya. Pinananabikan niya na. Sa pagkakataong yun, tumugon siya sa halik ng lalaki. Halik na may pagmamahal. Yun ang nararamdaman niya. Mahal na nga ata niya ang lalaki. Sa pagtataka nga ni Nathan, nahinto ito sa paghalik sa kanya at napatitig sa kanya. Sana kapag nalaman ni Nathan ng totoo, hindi siya nito kasuklaman. Naging marupok siya. Hindi niya kayang ipagtulakan ng isang Nathan Del Fuego. Kung tutuusin, napakaswerte niyang minahal ng isang katulad nito. Pansamantalang gagamitin niya ang mukha ni Ruby kahit ngayon lang. I love you. Bulong ni Nathan habang siya'y tinititigan. Hinahaplos nito ang pisngi niya. Nathan, mahal na kita. Hindi ko sinasadya, patawarin mo ko. Dama niyang nabasag ang boses niya at pag-iinit ng magkabilang mata. Patawarin mo ko, hindi ko dapat nararamdaman ito. Hindi ako si Ruby. Hindi na siya nito hinayaang magsalita pa. Nakangiting dinampian ng halik ang kanyang labi. Thank you for loving me. Alam kong kaya mo siyang kalimutan para sa akin. Salamat. Mahigpit siya nitong niyakap. Hindi man ito nauunawaan ang ibig niyang sabihin, subalit hindi na siya nagsalita pa. Basta sa mga sandaling yun, habang yakap si Nathan, magdamag ay napakasaya niya at hindi na nais pang mawalay sa lalaki. Ruby, anak, salamat at bumalik ka na. Umiiyak ang ginang na nakayakap ngayon kay Kara. Matapos sa kanya mag-propose si Nathan kagabi, ay heto, panibagong sorpresa na naman ang nasa kanyang harapan sa araw na iyon. Ang sabi ni Nathan, ito ang tunay niyang mga magulang. Marangya ang kanilang pamumuhay at nag-iisang anak ng pamilyang Milvar.
walang emosyon na yumakap din siya sa mami ni Ruby. Makikita niya ang sobrang saya sa mga mata dahil sa pagbabalik niya na inakalang siya nga si Ruby na anak ng mga ito. Hindi man lang ito nagdalawang isip kung siya nga ba talaga si Ruby or hindi. Kahit nga naman ang mga larawang nagkalat sa buong salay iisa ang mukha nila. Hindi niya alam ang sasabihin at mararamdaman habang yakap siya ng mahigpit nito. Nagmamakaawa itong wag na siyang umalis pang muli dahil kawawa daw si Riley. Maging ang ama ni Ruby, niyakap siya ng parang tunay na anak. Anong sabi mo? Napatayo si Ruby sa kanyang kinauupuan nang ibalita ni Primo sa kabilang linya na ikakasal na si Nathan sa ibang babae na nagpapanggap na siya. Si Primo ay isa sa mga binabayaran niyang tao upang magbigay sa kanya ng impormasyon ukol sa kanyang pamilya sa Pinas. Yes ma'am, tignan mo to. Sabay send sa kanya ng 2 larawan. Ang unang larawan, nakaluhod si Nathan sa harapan ng babaeng kamukhang kamukha niya. At ang pangalawang larawan, nakayakap na naman ng babaeng impostor sa kanyang ina. Sa nakita, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Totoong kamukhang kamukha niya ang babae, pero sino ito? Natitigilan siyang napatitig sa larawan. 1 taon na siyang namamalagi rito sa ibang bansa gamit ang ibang identity kaya hindi nga siya mahanap ni Nathan. 2 beses niya na itong tinakasan sa kasalsanan nila. Ginawa niya iyon dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Roger na kanyang kasintahan. Si Roger ay ang ama ni Riley na inakalang anak nila ni Nathan. Kaya nga hindi niya magawang pakasalan ng lalaki dahil hindi niya ito mahal at lalong hindi ito ang ama ng anak nila. 2 buwan na ang nakalipas simula nang mahuli niya si Roger na may kasamang babae. Kaya pala hindi siya nito pinakakasalan dahil hindi lang pala siyang babaeng minahal nito kundi may iba pa. Sa ginawa ni Roger sa kanya, hiniwalayan niya ito at planong bumalik ng Pinas upang kunin si Riley. Hindi alam ni Roger na may anak sila. Alam niyang kapag nalaman ng lalaki, hahabulin siya nito para sa kanilang anak. Pero dahil may babaeng gustong pumapil sa kanyang pamilya, hindi siya makakapayag. Babawiin niya ang dapat ay sa kanya. Kukunin niya si Nathan at ang anak niya. Hindi siya papayag na magpakasaya ang kung sino mang impostor na ito. Sino ang babaeng ito? Tanong niya kay Primo na nasa kabilang linya pa rin. Isang simpleng babae ma'am na napagkamalang ikaw. Pagbabalita nito sa kanya. Kailan ang kasal nila ni Nathan at ng babaeng ito? Tanong niya kay Primo. Ngayong araw ho ma'am. Saad ni Primo na mas lalo niyang ikinagulat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hysterical niyang tanong. Tsaka ito pinagmumura dahil sa galit. Ma'am, ngayon nyo lang naman po ako tinawagan. Sagot naman ni Primo. Marahas na napabuntong hininga si Ruby, tsaka pinatay ang linya. Sinabihan niya kasi itong wag na wag siyang tatawagan, kundi siya ang kukontak dito. Inis na inis siyang nagpabook agad ng flight sa araw na yon, pauwi ng Pinas. Ngunit walang bakante, kundi bukas pa ng umaga kaya wala siyang choice na inis. Hindi niya papayagang matuloy ang kasal ng dalawa. Kailangan mapigilan niya yun at malaman ni Nathan na impostor ang babae. Kung hindi naman niya mapipigilan ang kasal ng dalawa, paghihiwalayin niya ang mga ito. Samantala si Kara sa araw na yon, tahimik habang binibihisan ng kanyang mamahaling gown. 1 buwan din ang ginugol ni Nathan upang maisaayos ang kanilang kasal. Buo na ang kanyang desisyon na magpakasal sa lalaki dahil mahal niya na ito. Magbabaka sakali na lang siyang hindi na bumalik ang totoong Ruby at sana'y masaya na ito kung nasan man ito naroon ngayon upang sa gayon hindi na maisip pang bumalik sa mag-ama. Are you ready, Iha? Magiliw na tanong sa kanya ni Mrs. Milvar, ang ina ni Ruby, na kung ituring siya, tila ba totoong anak. Kagabi pa man ay pinaalalahanan na siya nitong wag na wag nang tatakas pa sa kasal nila ni Nathan. Tumango-tango siya nang yakapin ito. Bakit parang nagiinit ang mga mata niya sa sobrang saya? Sana mapatawad siya ng lahat kapag natuklasan na hindi siya si Ruby. Wow mami, ang ganda niyo po sobra. Buong paghanga na saad ni Riley paglabas niya ng kwarto suot ang gown. Sinalubong pa siya nito ng yakap at halik sa pisngi. Bihis na rin ang bata. Kagabi pa nga ito excited para sa araw na iyon. Thank you baby, ikaw din, super cute. Ang sabi niya na ikinahagikgik nito. Natawa naman si Mrs. Milvar na agad siyang inalalayan upang sumakay na sa bridal car. May 2 nakaalalay sa mahabang damit niya pasakay ng kotse.
Ang iba na may sa kanilang kotse naman nakasakay. May dalawang nakabantay sa kanya na nakasakay sa motor na pinaliligiran ang sinasakyan niyang bridal car. Kahit kasi sinabi niyang handa na siyang magpakasal kay Nathan, gusto lamang nito makasiguradong hindi siya tatakas. Pakiramdam ni Kara habang palapit ng palapit sa simbahan kung saan nag-aantay si Nathan, kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos. Kung gaano kinakabahan si Kara, ganoon din si Nathan. Kabado habang hinihintay ang pagdating ng kanyang bride. Alam niyang hindi siya tatakasan ni Ruby dahil nangako ito sa kanya kagabi. Subalit hindi pa rin niya maiwasang wag kabahan hanggat hindi natutuloy ang kasal nila. Dama niya ang pagtagatak ng pawis sa noo habang inaantay ang pagdating ng babae. Halos nga hindi siya makahinga ng maayos dahil lang sa takot na sa pangatlong pagkakataon, hindi na naman siya siputin ng babae. Tsaka lang yata siya nakahinga ng maluwag matapos makitang dumating na ang pinakamagandang bride sa taong yun, ang babaeng pinakamamahal niya. Nag-init ang kanyang mga mata at hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan habang papalapit ito sa kanya kasabay sa bawat tagiliran ng magulang. Ang kanyang magulang ay galak din na sa wakas matutuloy na rin ang 2 beses nilang naudlot na kasal ng babae. Nang magtagpo ang mga titig nila, dama niya ang matinding pagmamahal nito sa kanya. Ibang-iba sa dating Ruby na inakala niyang matitiis siya. Bumulong siya ng pasasalamat rito bago sila sabay na humarap sa altar kung saan naghihintay na sa kanila ang pare na magkakasal sa kanilang dalawa. Habang sa hospital naman, unti-unting gumagalaw ang 2 daliri ni Carolina. Napansin iyon ng isang nurse na naka-duty upang magbantay sa pasyente at tinawag ang doktor na kalaunan ay dumating hanggang sa tuluyang nagmulat ang mga mata ng babae. Matapos ang seremonya ng kasal, tumuloy na sa reception ng lahat. Sa ngayon ay magkasama na ang mag-asawa sa isang sasakyan habang ipinagmamaneho ng kanilang driver. Si Riley ay nasa kabilang kotse kasama ang lola nito't yaya. Gusto sana nitong sumama sa kanila ni Nathan, subalit ang sabi ng lalaki, tutuloy sila sa honeymoon kaya maiiwan ng bata sa yaya. Mabutit na unawaan naman ni Riley at sinabing uuwi kaagad sila. Babe, pukaw ng asawa sa kanya na nakaakap pa yung isang braso sa kanyang bewang. Hindi pa gaanong mag-sink in sa utak niya na kasal na siya kay Nathan bilang si Ruby. Kanina sa simbahan, tila mauupo siyang kandila habang ikinakasal sila ni Nathan at nangangakong magsasama habang buhay at maghihiwalay lamang kapag dumating yung oras ng kanilang kamatayan. Alam niya sa sariling hindi bilang Kara ang pinakasalan ni Nathan at masakit sa part niya na habang ikinakasal sila, si Ruby yung nasa isip nito dahil iyon ang mahal ng lalaki. Tumingin lamang siya sa asawa, ngumiti ng matamis. Masaya ka ba? Bakit parang kanina ka patahimik? Umiling siya rito. Simula pa man ang kasal nila ni Nathan, kinakabahan na siya. Magpahanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya. Niyakap siya nito't nagpasalamat. Nangako pang masigit na magiging mabuting asawa sa kanya. Sa hospital, hinanap kaagad ni Carolina yung anak paggising. Hindi nito alam kung gaano katagal na nakahiga sa kamang iyon, basta nakangiti ang doktor sa kanya at 2 nurse nang siya ay magmulat. Abot-abot ang pasasalamat sa kanya ng mga doktor dahil patuloy siyang lumaban sa ilang buwan siyang comatose. Pero higit siyang nagpapasalamat sa doktor na hindi siya sinukuan at higit lalo sa kanyang anak. Tuwang-tuwa naman si Icy na lumapit sa kama ng ginang dahil ito yung hinihintay na pagkakataon ng kaibigan. Tiyak matutuwa ito kapag nalamang gising na ang ina. Tita Carolina, kaibigan po ako ni Kara. Ako po si Icy. Pagpapakilala niyang nakangiti at hinawakan ito sa kamay. Gumala muna ang mata ng ginang bago nagtanong sa kanya kung nasa ng anak. Katulad ng sinabi ni Kara sa kanya, nasa malayo't nagtatrabaho upang may ipambayad sa hospital bills nito. Salamat Icy, gusto ko sana siyang makita at makausap. Miss ko na yung anak ko. Naku, wag po kayo mag-alala tita, tatawagan ko kaagad siya. Pero sa ngayon, ako na po munang bahala sa inyo ha. Sa sinabi ni Icy, muling ngumiti ang ginang. Kinausap naman ito ng doktor sa maaari munang iwasan. Pansamantala, bawal sa babae ang mag-isip ng kung ano-ano at magpagod. Sinamantala namang tawagan ni Icy si Kara upang sabihin ng magandang balita.
Subalit kasalukuyan ang nasa reception nun si Kara at nag-aatima ng kanilang mga bisita at nasa bagang cellphone ito na nasa loob naman ng kotse ni Nathan kaya hindi marinig ang pagtunog ng cellphone. Kaya ipinagpaliban na muna ni Icy ang pagtawag at nagpadala ng mensahe sa kaibigan na gising na ang ina nito. Aasikasuhin na muna niya ang paglabas ni Aling Carolina sa hospital. Total, wala na silang aalalahanin sa mga bills dahil ayon sa doktor, binayaran na lahat iyon ni Mr. Del Fuego. Ito marahil ang lalaking tinutukoy ni Kara sa kanya. Kinagabihan, dakong 10:00 nang narating ng mag-asawa ang resort na destinasyon nila. Hinayaan na muna ni Nathan na makapagpahinga ang asawa kahit nasabik na siyang angkinin ito. Nakatulog kaagad kasi yung babae pagkarating nila dito sa hotel na matagal niya nang ipinareserve para sa kanilang mag-asawa. Bahagyang napapangiti si Nathan habang pinagmamasdan ng kagandahang nakalatag sa ibabaw ng kama. Wala pa siyang ginagawa pero nakakaramdam na siya ng kakaibang init. Nabubuhay ang bawat himaymay ng kanyang laman at ang bawat dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ungol nito nang damhin niya ang pisngi ng asawa. Bumaling ito patalikod sa kanya kaya ang braso na naman ito ang dinaman ng palad niya. Marahang napadilat si Kara nang maramdaman ng palad ng asawa. Nagkunwari siyang tulog pagkarating nila dito sa isla kung saan ang honeymoon nilang mag-asawa. Ngayon na ba matatapos ang pagkukunwari niyang Ruby? Wala siyang karanasan. Paano niya sasabihin kay Nathan? Muling napapikit si Kara nang maglakbay ang palad nito pababa sa katawan niya. Hindi dahil sa antok, kundi dahil sa sensasyong hatid ng mainit na palad ni Nathan. Napapaso siya, nagigising ang buong diwa niya, maging ang kanyang katawan. Kasunod niyang maramdaman ang mainit na hininga ng asawa sa kanyang leeg. Gumagapang iyon paakit sa mukha niya hanggang sa mahagilap nito ang mga labi niya at maalab na inangkin. Diyos ko, anong gagawin ko? Naibulong niya nang maramdaman ng nakakakilabot na palad ng asawa sa loob ng damit niya. I love you, wife. Pwede bang ngayon na, please? Halos mapaso siya sa hininga nitong tumama sa mukha niya. Tuluyan siyang hinarap ng asawa. Dumilat siya upang ipaalam na gising siya. Bahala na, mahal niya si Nathan at kahit bilang si Ruby, gusto niyang gampanan ng pagiging asawa niya ngayong gabi. Kusang kumawit ang kanyang kamay sa leeg ng asawa at tinugon ang maalab nitong halik. Hinayaan niyang damhin ng mga labi nito ang bawat parte ng katawan niya hanggang sa magpaubaya siya ng tuluyang angkinin nito at pagtagpuin ang mga katawan nila. Tiniis niya ang hapdi at kirot ng unang karanasan sa pag-ibig at wala siyang pinagsisisihan na sa lalaking ito niya binigay. Matapos ang pagniniig nila ng asawa, tsaka siya tuluyang nakatulog habang si Nathan gising na gising at hindi magawang alisin ang titig sa babaeng katabi. Hindi ito ang asawa niya. Dama niya yun kanina ng angkinin niya ito. Siya ang unang lalaking bumasag sa pagkaberhen ng babae. Litong-lito siyang hindi mawari ngayon. Nagmamadali niyang kinuha ang bag ng babae na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Agad niyang hinalungkat ang laman nito at nakita ang ID ng babae. Kara Versales. Napahilamos siyang napatingin sa tulog na babae. Totoo nga ang sinabi nito noon na hindi ito si Ruby, kundi si Kara, pero hindi siya naniwala. Nagmamadali niyang kinuha ang cellphone at may tinawagan. Aalamin niya ang background ni Kara. Kinabukasan, masakit ang gitnang bahagi ng hita ni Kara nang siya ay magising. Dumagdag pang masakit ang ulo niya dahil alanganing oras na siya gumising. Dinig niya ang mahinang pag-igik sa lalamunan nang mapaaray dahil sa kirot. Napahawak siya sa kanyang puson at sentido dahil magkasabay kumirot yun. Wala na siyang kasama sa silid at inaasahan niya ng alam na ni Nathan na hindi siya si Ruby. Tsaka hanapin na nito ang totoong asawa at siya, tapos na ang lahat ng pagpapanggap niya. Dama niya ang tila mabigat na bagay na dumagan sa puson niya. Sumabay iyon sa kirot na nararamdaman niya ngayon sa sentido at sa ibabang parte. Nagulat pa siya nang bumukas ang pintuan at namimilog ang mga mata pagkakita kay Nathan na pumasok. Nag-iwas kaagad siya ng tingin dito. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng lalaki pagkatapos ng naganap sa kanila kagabi. Napalunok siya nang humakbang ito palapit sa kanya. Kaya mo bang bumangon? Nagpa-reserve ako ng breakfast natin. Tanong nito sa casual na boses. Yun bang parang wala lang? Nag-angat siya ng tingin kaya nagtagpo ang mga mata nila.
Ramdam niyang may nagbago dahil wala na ang dating tono kapag naririnig niya itong siya'y kausap. Walang lambing na akala nitong siya si Ruby noon at ngayon pa lang nasasaktan na siya. Gusto ko sanang magtagal tayo dito pero may mga client akong kailangang kitain ngayong araw. Mapapaaga lang yung uwi natin. Dagdag pa nito sa kanya nang hindi siya magsalita. Mapait siyang ngumiti. Kaya kong bumangon. Sige, magbibihis lang ako. Casual lang din niyang sagot. Malamig ang boses nito at siya'y ganun din. Dapat magkunwari siyang wala lang ang lahat ng nangyari sa kanila. Okay, I'll wait for you outside. Pagkasabi na mulsa ito, tsaka tumalikod na minsan lang siyang tinapunan ng tingin. Habang kumakain silang dalawa, walang gustong magsalita. Marami sana siyang gustong linawin kay Nathan kung anong dapat niyang gawin ngayon, kung mananatili pa ba siya sa poder nito, gayong alam na ng lalaki ang lahat na hindi siya si Ruby, pero nanatiling tikom ang bibig niya. Hindi niya kayang magtanong man lang. Si Nathan sana ang iniintay niyang mag-open up tungkol dito. Ngunit nakauwi na silang lahat-lahat na hindi siya nito kinakausap man lang. Mommy! Salubong sa kanila ni Riley pagdating nila ng bahay. Patakbo itong yumakap sa kanya habang sinasabing miss na miss siya. Si Nathan ay ganun din. Matapos yakapin ng ama, dumiretso naman kaagad si Nathan sa silid habang may kausap sa cellphone. Ma'am, ba't po ang bilis naman ata ng honeymoon ninyo? Pag-uusisa ni Adelpha sa kanya. Eto na ngayon ang nagbitbit ng dalang gamit nila ni Nathan. Busy kasi ang sir mo, may mga asikasuhin siyang mga kliyente kaya napaaga yung uwi namin. Kalaunan, makikitang nagmamadaling palabas na muli si Nathan ng bahay at may kausap pa rin sa cellphone. Hindi na nga sila tinapunan ng tingin man lang ni Riley, basta na lamang ito ay umalis. Napapasunod naman si Adelpha sa lalaking amo nang humarurot palayo ang sasakyan ni Nathan. Hay, napaka-workaholic talaga ni Sir kahit honeymoon nyo. Iiling-iling ito, hindi na lamang niya ito pinansin at binalingan ng bata. Kumain ka na ba? Naglalambing niyang tanong. Tumango ang bata kaya iginiya na lang niya papasok ng silid. Gusto niyang magpahinga dahil parang masakit pa rin ang katawan niya, maging ang ulo. Pagpasok sa silid, sakto namang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang bag kaya nabaling ang atensyon niya rito. Iniupo muna ang bata sa kama tsaka binuksan ang malaking TV upang maaliw ito tsaka niya sinagot ang tumatawag na iyon. Si Icy ang nasa kabilang linya kaya ganoon na lamang nararamdamang excite. Kara, salamat naman at sumagot ka sa tawag ko. Gising na yung inay mo at ilalabas ko na siya sa hospital ngayon. Bungad ni Icy sa masayang boses. Si inay? Nagkamalay na? Bigla ay naiiyak niyang tanong dahil sa saya. Oo, heto kausapin mo. Pagkasabi nito, nawala sa linya ang kaibigan at pumalit ang boses ng kanyang ina, kaya tuluyang naghabulan ang mga luha niya. Inay? Napahikbi niyang saad dahil sa kaligayahan. Hindi niya inaasahang sa ilang buwan itong walang malay, ngayon ay makakausap pa niya ito. Anak, kamusta ka? Ang trabaho mo maayos ba? Sinabi sa akin ng kaibigan mo nagtatrabaho ka dyan sa malayo para pambayad ng hospital bill ko. Nag-aalala ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Nagpahid siya ng luha at kinalama ang pag-iyak dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Wag ho kayong mag-alala inay, maayos po ako. Tugon niyang napakagatlabi dahil hindi iyon ang totoo. Pwede bang umuwi ka muna saglit lang anak? Gusto kitang makita. Agad naman siyang umuo at sinabing magpapaalam sa amo. Matapos ibaba ang linya, lakas loob naman niyang tinawagan si Nathan para magpaalam. Habang si Nathan naman, kausap ngayon ng taong binayaran niya upang alamin ang background ni Kara at hawak niya na ang files na makakapagsabi kung ano ang pagkataong mayroon si Kara. Inilabas niya sa isang envelope ang files at saka binasa. Lalo siyang nanghina nang mapatunayang hindi nga si Ruby ang babaeng nakuha ng mga inutusan niya. Palpak si Jack at Erwin, mananagot ito sa kanya dahil sa kapalpakan ng dalawa na pagkamalan niyang asawa ang ibang babae. Nagpasalamat siya sa inutusang tao at agad binigyan ng bayad tsaka umuwi ng bahay. Galit na galit siya habang pauwi. Wala siyang ibang pwedeng sisihin kundi ang palpak niyang tauhan. Sinabi sa kanya ng dalawa na si Ruby ang nakuha ng mga ito. Pagdating sa bahay, ganun na lang ang gulat niya at pag-aalala kay Kara nang makitang nagkakagulo.
Walang patid itong pinagsasasampal ni Ruby habang duguan na ang mukha ni Kara. Ang mga katulong walang magawa sa pagtataka kung bakit magkamukha ang dalawa. Si Riley sumisigaw na nagsusumbong sa kanya. Agad niyang inawat ang asawa pero malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Ruby na mas lalo niyang ikinagulat. Ipinagpalit mo ko sa isang cheap na impostor, Nathan. Panggagalaiti nito, galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Stop it, Ruby. Ano sa palagay mo yung ginagawa mo? Galit na tanong ni Nathan matapos sampalin ng babae. Dahil hindi ito yung inaasahan kong madadatnan, Nathan, na may iba ka na. Galit na galit nitong sigaw. And what did you expect me to do after mo kong iwanan at lukuhin? Pinagpalit mo ko sa ibang lalaki and now, uuwi kang galit na galit at isisisi sa iba yung mga kasalanan mo? Come here, mag-usap tayo. Sigaw ni Nathan sa babae at kinaladkad ito papasok sa loob ng bahay upang ilayo kay Kara. Subalit lalong nanggalaiti ang babae na nais makawala sa pagkakahawak ni Nathan at sa muli gustong sugurin si Kara. Mommy, umiiyak si Riley na dinaluhong ng yakap ni Kara. Agad kumilos ang mga katulong upang tulungan ng babae. Inalalayan ng tatlo si Kara papasok sa loob ng bahay kahit na shock pa rin sa pangyayari. Si Kara man ay ganoon din, nagulat na lamang siya sa pagdating ni Ruby at inginudgod siya at pinagsasasampal. Iyak nang iyak si Riley at ayaw nito sa totoong ina. Niyakap niya na lamang upang pakalmahin hanggang sa tumigil na sa pag-iyak at sumama sa yaya nitong si Adelpha sa silid. Ano ba talagang nangyayari? Sino ang babaeng iyon? Halos magkapanabay ang dalawang maid na tanong sa kanya. Kasalukuyan siyang ginagamot ni Manang Tilda sa komedor. Ilang kalmot mayroon siya sa braso at putok ang kanyang labi. Hindi po talaga ako si Ruby. Sa simula pa lang, sinabi ko na kay Nathan pero ayaw niya akong paniwalaan. Ako po si Kara. Pag-aamin ni Kara sa tatlo dahilan para mapatitig sa kanya ang mga ito. Namamangha at hindi makapaniwala tsaka nagkatinginan. Kaya pala ibang-iba yung ugali niyo kay Ma'am Ruby dahil ikaw si Ma'am Kara. Manghang sabi ni Sepra. Hindi makapaniwala. Titig na titig sa mukha niya na walang pinagkaiba sa mukha ni Ruby. Napalunok siya. Hindi alam ang sasabihin. Kailangan mapaalis dito yung babaeng yun. Wala na siyang karapatan ngayon dahil kasal na kayo ni Sir Nathan. Singit naman ni Esther. Tama, kung hindi siya aalis dito at itong si Ma'am Kara ang aapihin, hindi tayo papayag. Sa muli ay saad ni Sepra na sinang-ayunan ni Esther. Gusto niyang maluha sa kabaitan sa kanya ng mga ito pero alam niya sa sariling wala siyang puwang sa bahay ngayong bumalik na ang tunay na Ruby. Alam niyang hindi siya mahal ni Nathan at masakit ang katotohanan iyon. Anong plano mo ngayon, Kara? Bakit hinayaan mong mangyari to? At ang malaking tanong, bakit magkamukha kayo ni Ruby? Si Manang Tilda ang nagtanong sa kanya. Mahal ko po si Nathan, Manang, kaya hinayaan ko itong mangyari. Masakit lang na si Ruby yung mahal niya. Hindi na nahiya si Kara na aminin sa tatlo ang kanyang tunay na damdamin para sa lalaki. Nagkatingin na naman ng tatlo at awang-awa sa kanya sa katotohanan yun. Hindi naman kasi lingid sa mga ito kung paano nababaliw si Nathan sa babae kahit na ilang beses na itong inayawan at hindi sinipot sa kasal. Sakto namang papasok noon si Nathan sa komedor upang sana kausapin si Kara at humingi ng tawad sa nangyari kanina. Kalmante na si Ruby sa kanilang silid pero hindi pa sila tapos mag-usap. Marami silang dapat ayusin. Kasalanan niya ang lahat ng ito dahil hindi niya pinakinggan si Kara noon. Sino nga ba ang mag-aakalang magkamukha ang dalawa? Pero natigilan siya sa pagpasok sa komedor nang marinig ang sinabi ni Kara na mahal na siya nito. Kaya pala gano'n na lang ibinigay ng babae yung sarili sa kanya kahit na alam nitong sa mga sandaling iyon, si Ruby ang mahal at nasa isip niya. Ilang saglit siyang tulala bago na pagpasyahang bumalik sa kanilang silid ni Ruby. Kinagabihan, nakapagdesisyon naman si Kara na umalis dahil naroon na ang totoong Ruby. Hindi naman na siya kailangan manatili ron at para ano? Hindi na rin siya nagdala ng kung ano dahil lahat naman ng damit niya sa bahay ay kay Ruby. Maliit na sling bag na naglalaman ng wallet at cellphone lamang ang sa kanya. Wala na rin siyang lakas ng loob magpaalam kay Nathan. Alam niyang hindi siya pipigilan. Baka nga iniintay na lang nito na kusa na siyang umalis. Sinilip niya muna si Riley sa silid bago siya umalis. Napamahal na kasi ang bata sa kanya at nais niyang mayakap sa huling pagkakataon. Tulog na ito't ayaw na sana niyang abalahin.
Ewan ba niya kung bakit naninikip ang dibdib niya habang pinagmamasdan ito? Mamimiss kita, Riley. Bulong ng isip niya, tsaka ginagap ang maliit nitong palad at hinagkan kahit sa huling pagkakataon. Hindi na siya nagtagal at nagpaalam na kay Manang Tilda. Hindi na siya magpapaalam kina Esther, Adelpha at Sepra. Tiyak pipigilan siya ng mga ito. Si Manang kasi, nauunawaan nito ang damdamin niya at maging si Nathan. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Nathan bago ka umalis? Malungkot na tanong ni Manang. Hindi na, Manang, masasaktan lang ako. Baka hindi ko kayaning umalis. Mas malungkot niyang saad. Mag-iingat ka, Kara. Tsaka wag mong kalilimutang kamustahin man lang kahit na kami. Hangad namin ang maging masaya ka sa pupuntahan mo. Mabuti kang babae. Alam kong may magandang kapalaran na maghihintay sa'yo. Anito, bago siya tuluyang umalis. Habang nakasakay sa taxi si Kara, hindi niya maiwasang lingunin ang bahay na nagsilbing tahanan niya sa ilang buwan. Masakit para sa kanyang umalis, pero mas masakit kung mananatili pa rin siya doon at makikita kung gaano kasaya si Nathan at Ruby. Anak! Masayang sumalubong ang kanyang ina pagdating ni Kara ng bahay. Nagkakasiyahan pa nga sa loob dahil naroon ang dating kasama ng kanyang ina sa trabaho. Naroon din ang mga kumari nito na sumalubong ata sa paglabas ng kanyang ina sa hospital at syempre naroon ang kanyang kaibigan. Salamat naman anak at pinayagan ka ng amo mong umuwi. Saad ng kanyang ina matapos siyang sabik na yakapin. Nag-resign na po ako, inay. Tugon niya na ikinatuwa naman ito. Mabuti naman anak, dahil ngayong magaling na ako, gusto kong bumalik ka na sa pag-aaral at ako naman ay magtatrabaho na muli. Masayang pagbabalita nito sa kanya. Ngiti at tangulang ang tinugon niya, tsaka nagpaalam na sa ina at sa mga kasama nito na tutungo sa kanyang kwarto. Dahil alam niyang kanina pa atat si Icy na makibalita sa kanya. At tanging sa kaibigan niya lang nasabi ang lahat ng kanyang damdamin para sa lalaking lihim niyang minahal. At ngayon na malayo na siya rito, pipilitin niya itong kalimutan. Pangatlong gabi, matapos umalis si Kara sa poder ni Nathan, natagpuan niya ang sarili sa harapan ng bahay ni Kara. Hindi maintindihan ni Nathan sa kanyang sarili ang kahugkagang nararamdaman sa pag-alis ni Kara sa poder niya kahit nakasama niya na ang babaeng mahal. Napabuntong hininga siya. Nakakatuwa lang na gusto niyang makita si Kara gayong nasa bahay naman si Ruby. Sir, gusto niyo po bang kausapin ko si Kara para sa inyo? Pukaw ni Jack na siyang nagmamaneho. Wag na, malalim na ang gabi, baka natutulog na siya. Bukas alamin mo kung anong pinagkakaabalahan niya. Utos ni Nathan. Sige sir. Minandohan niya na itong magmaneho na pauwi. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang umiiyak si Riley habang pinagbubuhatan ng kamay ni Ruby. Wala namang magawa ang yaya nito at dinig niyang pinalalayas lahat ng katulong. Ano bang problema mo? Pati bata pinapatulan mo, Ruby. Agad niyang hinaklit sa braso ang babae at inilayo mula sa bata. Yumakap naman agad si Riley sa kanya at nagsusumbong. Daddy, ayoko sa kanya. Hindi po siya yung mami ko. She's a monster. Ayoko po sa kanya. Natatakot po ako. Palahaw ng bata. Nagkandaubo ito sa pag-iyak. Yan ang malaking problema, Nathan. Dahil sa nabilog na ng Kara na yun yung ulo ng tao sa bahay na to, pati yung anak ko. Ikaw at sina mami at dad, inagaw sa akin ni Kara. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Hysterical na sigaw ni Ruby. Pikang-pika naman si Nathan sa mga sandaling yun dahil wala na si Kara sa anino nila pero ito pa rin ang sinisisi ni Ruby. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong saktan ng kanilang anak. Pakiramdam niya sa mga sandaling yun na wala ang pagmamahal niya rito. At kaya marahil namimiss na si Kara at hinahanap-hanap niya dahil si Kara na ang mahal niya at hindi ang babaeng nasa kanyang harapan. You know what, Ruby? Now I realize one thing. Tila pagod niyang saad sa babae habang buhat si Riley at pinapatahan. Siguro kaya ako nakilala si Kara para maramdaman kong hindi kita dapat pang minahal. Ani at saka ito tinalikuran. Mabibigat ang hakbang na umakyat ng hagdan. Sa galit ni Ruby, hinabol siya nito. Anong sabi mo? Nanlilisik ang mata nito na puno ng insecurities. Totoo yung sinabi ko, Ruby. Salamat sa pagbabalik mo to make me realize na si Kara yung mahal ko't hindi ikaw. Sigaw ni Nathan sa mukha ng babae. Pakiramdam niya, wala nang katahimikan ng bahay simula nang bumalik ito. Lahat ay gusto si Kara. Iyon ay dahil sa masamang ugali ni Ruby.
Napakalayo nito sa babaeng pinakasalan niya. Hindi pa rin ito nagbabago. Sa sinabi niya, natigilan saglit ang babae pero maya-maya sinundan siya hanggang sa kwarto ng kanyang anak. Sa tingin mo ba, Nathan, hahayaan ko kayo maging masaya ni Kara? Nagkakamali ka. Kukunin ko yung anak ko. Aalis kami rito. Sigaw nito sa kanya. She's mine. Hindi ko ipagkakatiwala sa iyo ang anak ko. Nagawa mo nga siyang saktan eh. Bagay na kailanman hindi ginawa ni Kara kay Riley. Sigaw niya rin dito. Pwes, hindi mo anak si Riley. Anak ko siya sa ibang lalaki. Anak namin siya ni Roger, kaya akin lang siya. Pagkasabi noon, kinuha nito sa kanya ang nag-iiyak na bata. Napahilamos si Nathan sa galit. Sa simula pa lang pala niloko na siya ni Ruby. Pinaniwalang anak niya ang pinagbubuntis nito. Natitigilan siyang nakatingin lang sa pintuang nilabasan nito. Ayoko sa'yo, monster ka! Hiyaw ni Riley sa ina habang palabas na sila ng bahay. Wala na sa matinong pag-iisip si Ruby. 3 araw na siyang hindi nakakagamit ng bawal na gamot. Para na siyang mababaliw. Ma'am, saan niyo po dadalhin ang alaga ko? Hinarang siya ni Adelpha pero pinanlisikan lang siya nito ng mga mata. Kaya natakot ito at umalis sa kanyang dinaraanan. Lalong nagpalahaw ng iyak si Riley. Takot na takot. Daddy! Daddy! Iyak ng bata. Shut up! Kung hindi puputulin ko yung dila mo. Pananakot naman ni Ruby sa kanyang anak. Sa takot ng bata, tinakpan nito ang bibig. Pilit nitong itinigil ang pag-iyak pero nananatiling humihikbi. Agad nagpara ng taxi si Ruby at inuwi sa kanila si Riley. Gulat na gulat naman ang kanyang ina pagdating nila. Awang-awa sa apo na pawisan at hilam ang mga mata sa luha. Katunayan, matapos mabihisan ng lola ay nakatulog. Ruby anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo ba ito ginagawa? Mahinahong tanong ng kanyang ina. Marahas na bumuntong hininga si Ruby. Sino si Kara, ma'am? Bakit kami magkamuka? Naiinis na tanong ni Ruby sa kanyang ina. Yon ang isang bagay na hindi niya matanggap. Natigilan ng babae, biglang nag-iwas ng tingin sa kanya. Ma'am, sino ang babaeng yun? Sagutin mo yung tanong ko, sino siya? Anong karapatan niyang kunin ang lahat sa akin? Panggagalaiting tanong ni Ruby sa ina nang hindi ito kumibo. Anak, si Kara. Anitong nag-aalanganin. Ano? Sabihin mo ma'am, gusto kong malaman. Kakambal mo siya. Hindi ka namin anak, Ruby. Baog ang dad mo, kaya inampun ka namin. Ganun man, minahal at binigay namin ng lahat sa'yo. Itinuring ka namin parang isang tunay na anak. Umiiyak ang kinilala niyang ina. No! This can't be, ma'am. Hindi pwedeng maging kapatid ko yung babaeng kinasusuklaman ko. Nawala sa akin si Nathan dahil sa kanya. Papatayin ko siya. Nag-hysterical ang boses ni Ruby dahil sa matinding galit. Yun ang totoo, Ruby. Iisa ang dugong nananalaytay sa mga ugat nyo. Siguro, kasalanan namin ng dad mo ang lahat ng ito dahil na-spoiled ka namin. Kaya naging ganyan ang ugali mo. Pero iisa lang ang mahihiling ko sa'yo, anak. Huwag mo kaming iiwan ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Tsaka nito niyakap si Ruby na ngayon ay galit pa rin. Pakiramdam niya, si Kara ang sumira ng kanyang buhay. Pinamigay siya ng kanyang tunay na ina. Napakawala nitong kwenta. Kinasusuklaman niya ang kanyang tunay na ina. Kailanman ay hindi niya ito matatanggap. Si Kara lamang ang minahal nito at siya'y basta na lamang itinapon na parang basura. Lalong naglandas sa mga luha niya dahil sa nararamdamang inis. 2 buwan nang nakalipas simula nang umalis si Kara sa poder ni Nathan at ngayon ay nagdadalang tao siya dahil nagbunga ang mainit na gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Kaya napagpasyahan niyang wag nang bumalik sa pag-aaral dahil kailangan niyang magtrabaho upang matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina sakali mang manganak na siya. Ilang buwan na lang din at lalaki na ang kanyang tiyan. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang department store bilang cashier. Ayaw na rin kasi niyang magtrabaho ang ina dahil nag-aalala siya na maulit ang nangyari dito. Mas gusto na lamang niya itong manatili sa bahay. Pasado 7:00 na ng gabi paglabas niya ng trabaho ay nagsimula nang maglakad si Kara pa uwi. Malapit lang naman kasi iyon sa kanilang bahay kaya nilalakad na lamang niya iyon upang makatipid. Kailangan makaipon siya ng pera para sa kanyang panganganak. Hindi siya asa kay Nathan dahil alam niyang masaya na ito ngayon kasama ang babaeng tunay nitong mahal at siya'y bubuhayin niyang mag-isang anak niya.
Wala na rin siyang balita sa dalawa. Mas maganda na rin yun para makapag-move on. Marahan namang umusad ang sasakyan ni Nathan nang matanaw si Kara na naglalakad pa uwi. Matagal niya na itong sinusundan pero hanggang tanaw lamang siya kay Kara. Wala siyang lakas ng loob na lapitan ito marahil dahil na rin sa hindi magandang nangyari bago ito umalis sa poder niya. Naging masama siya rito. Hindi ito ang gusto niyang mangyari. Nagigilty siya. Hindi niya alam kung papaano hihingi ng tawad sa asawa. Bagaman pakiramdam niya simula nang mawala ito sa tabi niya, parang nawalan na rin ng direksyon ng kanyang buhay. Wala na nga siyang pakialam kay Ruby ngayon. Si Riley naman ay nakakausap pa niya sa cellphone upang kamustahin na lang. Matapos malaman na niloko siya ni Ruby at hindi niya anak si Riley, mas lalo siyang nawalan ng amor sa babae. Isang buwan na nga ang nakalilipas nung huli niyang nakausap si Riley. Ilang beses pa noong nagpabalik-balik sa bahay niya si Ruby at nagmamakaawa na tanggapin niya. Pero napagod na ito marahil dahil wala siyang balak na tanggapin na itong muli. Kaya niyang tanggapin si Riley dahil napamahal na sa kanya ang bata. Masakit na mawala ito sa kanya pero wala siyang magagawa dahil mas may karapatan si Ruby sa anak. Mas pinili na rin niyang wala ito sa poder niya upang mawalan na rin ng rason si Ruby para makipag-ugnayan sa kanya. Nabalitaan na lamang niyang dinala ni Ruby sa ibang bansa si Riley, sa totoong ama ni Riley, at wala na siyang balita pa sa dalawa. Parang sampal lang sa kanya na bumalik pa sa buhay niya si Ruby upang masira ang magandang pagsasama nila ng asawa. At ngayon, hindi niya alam kung paano muling ibabalik si Kara sa kanya. Naduduwag pa rin siyang humarap sa babae. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Kara sa gabing yun, ay nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Mababa kasi ang dugo niya at ang sabi nga ng doktor, kailangan niyang magpahinga lalo at hindi maganda ang kapit ng bata sa kanyang sinapupunan. Ayaw naman niyang huminto sa trabaho dahil kailangan niya ng pera. Doble ingat na lamang ang ginagawa niya. Tuluyang napakapit si Kara sa poste kung saan siya huminto upang sana umupo saglit dun at napahawak sa kanyang sentido. Kinakabahan pa siya dahil pakiramdam niya may mga matang nakamasid sa kanya at baka ito ay masamang tao. Pero sa halip na ikalma ang sarili, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Kalaunan ay nawalan na ng malay ang babae. Hindi nagtagal, may isang sasakyang huminto sa tapat ni Kara at ngayon, buhat na nito ang walang malay na si Kara at mabilis na isinakay sa kotse. Sa matinding ang pag-aalala ni Nathan kay Kara pagkakitang nabuwal ito, hindi malaman ang gagawin. Unang pumasok sa kanyang isip na dalhin ito sa pinakamalapit na hospital. Agad namang inasikaso ng doktor ang asawa pagkarating nila sa pinakamalapit na hospital. Sising-sisi si Nathan kung bakit pinabayaan ng asawa. Habang ine-examine ng doktor sa loob si Kara, hindi naman mapalagay si Nathan sa labas, naparuot pa rito sa pasilyo. Nag-aalala siya sa asawa. Kinakabahan siya. Mr. Del Fuego. Napalingon siya nang bumukas ang pinto ng kwarto kung saan nasa loob si Kara. Dok, kamusta ang asawa ko? Malalaki ang hakbang na lumapit si Nathan sa doktor. Inaniyahan siya nitong magtungo sa opisina at doon siya kinausap tungkol sa delikadong pagdadalang tao ni Kara na kinagulat niya. Buntis ang kanyang asawa. Napalitan bigla ng saya ang kaninang matinding pag-aalala niya para kay Kara. Magkakaanak na sila. Yes, buntis ang asawa ko. Kulang na lang, mapatayo siya at magtatatalon sa tuwa. Napangiti naman ng doktor sa kanya. Sanay na ito sa mga reaksyon ng kauna-unahang magiging ama. Yes, Mr. Del Fuego, pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na nasa maselang stage ng pagbubuntis si Mrs. Kung maaari sana, bawal sa kanyang ma-stress or magtrabaho. Pahayag ng doktor. Nangako naman si Nathan na aalagaan ng asawa, hindi lang ngayon kundi habang buhay. Matapos ang 3 oras, nagising si Kara. Napabalik ko siya ng bangon nang maalalang nawalan siya ng malay kanina habang pauwi, pero hindi niya naituloy dahil may palad na pumigil sa kanya. Tila namamalikmata siya nang makita si Nathan na nakaupo sa gilid ng kama na kinahihigaan niya. Ilang beses siyang napakurap, iniisip niyang panaginip ang lahat, pero bakit ganun? Totoong nasa tabi niya ang lalaki. Nathan? Nanikip bigla ang dibdib niya. Ninitian siya nito, mga ngiting lagi niyang nais makita. You're pregnant, kaya nawalan ka ng malay kanina. Mabutit nandun ako. Actually, matagal na kitang sinusundan araw-araw at naghihintay ng tiyempo para makausap ka. Madamdaming saad ni Nathan. Okay lang ako, Nathan.
pwede mo na akong iwan dito. Pag-aalala ni Kara. Alam niyang labis na ikagagalit ni Ruby kapag malalaman itong nakikipagkita pa sa kanyang lalaki. Ayaw niya nang magulo pa ang buhay niya. Wala na kami ni Ruby. Iniwan niya na ako. Katulad ng palagi niyang ginagawa sa akin. Bumalik lang siya para guluhin ang buhay ko. Pero alam mo kung anong narealize ko sa pagbabalik niya? Pambibitin itong tanong. Hindi naman alam ni Kara ang magiging damdamin sa ipinagtapat ng lalaki. Basta nangulap ang kanyang mga mata dahil siguro sa kaligayahan. Na-realize na ano? Naiiyak niyang tanong. Umaasa sa magandang isasagot nito. Humigpit ang hawak lalo nito sa palad niya bago tumunghay sa kanya. Itinukod nito ang isang siko sa kanyang tabi at bahagyang inilapit ang muka sa mukha niya. Malapit na malapit kung saan pati init sa buong katawan ng asawa ay ramdam na niya. Na-realize ko na ikaw na yung mahal ko't hindi siya. Sagot ng lalaki sa kanya. Naumid naman saglit si Kara bago inamin na lihim niya ding mahal ang lalaki. Sa pangalawang pagkakataon, ikinasal sina Kara at Nathan na puno ng pagmamahalan. Walang humadlang dahil hindi na bumalik pang muli si Ruby dahil sa matinding sama ng loob sa kanyang ina matapos malamang ipinaampon ito. Na ipaliwanag na sa kanya ng inay niya ang nangyari. Legal naman ang pag-a-adapt kay Ruby dahil idinaan iyon sa maayos na proseso. Kung kailan mapapatawad ni Ruby ang kanilang ina, ay aantayin nilang lahat na mangyari yun. Pero sa ngayon, hahayaan na muna nilang lahat na bigyan ng panahon si Ruby na tanggapin ang nangyari. Itinuring na rin siyang anak ng mag-asawang Milvar dahil sa pangungulila ng mga ito sa kanyang kapatid. Totoong minahal na mag-asawa si Ruby at kahit papaano, inasam niya ring magkapatawaran silang magkapatid kung may naging kasalanan man siya rito. Mas naging madalas ang pagdalaw nila ni Nathan sa mag-asawang Milvar lalo nang lumabas ang kanilang kauna-unahang anak. Ang ina niya naging close na rin sa mag-asawa. Nakiusap pa ito na bigyan ng pagkakataon na makausap ang isa pang anak kung sakali at hindi naman ipinagdamot ng mag-asawa. Ang magulang naman ni Nathan, wala siyang narinig na kahit na ano mula rito or sadyang malaya si Nathan magdesisyon para sa sarili. Lalo na ngayon, nasabi pa nga ng mag-asawa, sobrang blessed ni Nathan na nakilala siya. Gusto sana niyang sabihing pinakidnap siya nito kaya nagkakilala sila ni Nathan pero hindi na isinatinig pa dahil kung hindi naman siya pinakidnap nito, hindi niya makikilala ang isang lalaking magpapatibok ng puso niya. Kaya masasabing mas maswerte siya ngayong masaya at kasama ang lalaking mahal. I love you so much my wife, Kara. Naglalambing ang boses ni Nathan nang mapasukan siya sa kwarto ng kanilang anak na dating kwarto ni Riley. Gising pa kasi ang 1-year-old baby girl nila. Pinatulog niya na si Yaya Adelpha at sinabing siya na ang bahalang magbantay sa bata habang inaantay ang asawa. I love you too, Nathan. Nakangiti niyang nilingon ng asawa upang masuyong halikan sa pisngi. Pumuesto ito sa kanyang likuran habang yakap siya matapos siyang gawaran ng masuyong halik sa labi. Sabay nilang pinanood ang naglalarong anak. Nang mapagod, tsaka ito nakatulog. Tsaka sila nagkatingin ng mag-asawa matapos mahimbing na nakatulog ang kanilang anak. Bahagya pang nakaawang ang mga labi. Tsaka sila nagtungo sa kwarto upang magpahinga na rin. Kinabukasan, maaga pang gumising si Nathan dahil may meeting siya ng 8:00 ng umaga. Tulog pa ang kanyang asawa at inaakit siya sa ayos nito. Bahagya siyang napangiti bago nilagyan ng kumot ang babae. Napagod ito kagabi kaya kalabisan na kung pati ngayon papagurin niya pa rin. Nagtungo na siya sa banyo tsaka naligo. Hindi na lamang niya ginising ang asawa at siya'y umalis na matapos ito halikan ng marahan sa labi. Halos kaalis lang ni Nathan nang magising naman si Kara. Tila naramdaman pa nga niya ang halik na ginawad sa kanya ng asawa. Bumangon siya't naligo bago lumabas ng kwarto. Dadalawin niyang ina ngayong araw dahil kaarawan nito. Nagpaalam na siya kagabi sa asawa at nangakong dadaanan sila ng anak sa bahay mamayang hapon. Saktong tulog pa ang kanyang anak kaya tinawagan na muna niya ang ina upang batiin. Naroon ng araw ang mga kumari nito at nagluluto ng pansit at biko. Natuwa naman siya dahil hindi nag-iisa ang kanyang ina kundi kasama nito ang mga kaibigan. Nagpahatid lang siya sa driver papunta sa bahay ng ina at sinabing wag nang sunduin dahil dadaanan sila ni Nathan mamaya. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang babaeng hindi inaasahang makita sa loob ng kanilang bahay. Walang iba kundi si Ruby. Kapwa umiiyak ng kanyang ina habang magkayakap. Tila baka darating lang din ito.
Nakita niya ang sangkaterbang pasalubong para sa kanyang ina. Nilapag niya muna ang dalang cake na binili bago siya lumapit sa dalawa. Ito na ang pagkakataong inaantay niya. Ang masilayan muli si Ruby at magkapatawaran sila ng kanyang ina at mapatawad din siya nito sa mga nangyari. Hindi niya maiwasang maluha nang sila namang dalawang magkapatid ang nagyakap. I'm sorry, Kara. Akala ko talaga na sa akin na ang lahat nun. Nalaman kong nakomatose si inay in almost 6 months at ikaw ang nag-provide ng mga pangangailangan niya. Ipinaliwanag sa akin ni na Mama and Dad na hindi ako basta ipinaampon ni inay, kundi nagmakaawa lang si na Mami. At ngayon, ako na yung humihingi ng tawad sa kanya. Umiiyak na saad ni Ruby nang mapagsolo silang dalawa. Nasa loob ng bahay ang ina, hawak ang kanyang anak kasama ang mga bisita. Ngumiti siya at niyakap ang kapatid. Salamat, Ruby. Hindi mo lang alam kung gaano mo napasaya si inay ngayong birthday niya. Hindi ko inaasahang mangyayari ito, salamat. Kapwa sila nagkaiyakan habang magkayakap nang may dumating na kotse sa tapat ng kanilang bahay. Ang mag-asawang Milvar ang dumating at kasama si Riley. Mami! Tuwang-tuwa at nagtatatalo ng bata pagkakita sa kanya. Patakbo itong lumapit at siya'y niyakap. Wait, ako ang mami mo. Nagsiselos na saad ni Ruby kaya nagkatawanan sila. Niyakap din ito ng ina. Ang mag-asawa naman tumuloy muna sa loob matapos din siyang yakapin kasama si Riley upang makilala pa ang isang lola. Sobrang saya niya sa pagkakataong iyon na makitang buo at masaya ang kanyang pamilya. Nang masulyapan muli si Ruby na parang naiiyak na naman, nakikita niya ang saya sa mga mata nito. Saglit pa silang nagkwentuhan at nalaman niyang nagkabalikan na pala ito ng kasintahang nasa ibang bansa na ama ni Riley at planong magpakasal sa susunod na buwan at syempre invited silang mag-asawa. Kinahaponan, nagulat si Nathan nang dumating sa bahay pagkakita kay Ruby. Daddy! Masayang tawag ni Riley kay Nathan at yumakap. Na-miss din niya ang bata kaya niyakap na rin ito ng lalaki. Nakita niya nang masaya na ito ngayon sa ina at tila pa ngang magkasundo na ang lahat. Si Kara ay nakangiti pa sa kanya at maging ang mga magulang ng babaeng dating minahal. It's been a year. Kamusta ka na? Sulyap niya kay Ruby. Hay, sa dami ng pagkakamali ko. Taon nang lumipas bago ko na-realize ang lahat. Kailangan kong tanggapin na mas masaya ka kay Kara. Ani Ruby na sinulyapan ng kapatid na nasa loob ng bahay habang kausap ang mga magulang niya na itinuring na din itong magulang. Napasulyap din si Nathan kay Kara. Yes, at mahal na mahal ko siya. Pag-aamin naman ng lalaki, ingatan mo ang kapatid ko't wag sasaktan, Nathan. Happy na rin naman ako ngayon kay Roger. Hindi kami magtatagal ni Riley dito. Babalik din kami agad ng US. Busy lang talaga si Roger kaya hindi nakasama. Masaya ako para sa'yo, Ruby. Alam kong simula pa man, si Roger na ang mahal mo. Tugon niyang nakangiti, parang ipinagpapasalamat niya pa ngayon. Tama ka, salamat na lang at nandyan si Kara na minahal ka ng sobra. Tsaka sila nagpalitan ng ngiti. Maya-maya, lumapit sa kanila ang babaeng pinag-uusapan. Agad itong niyakap ni Nathan at hinalikan sa pisngi. Tigilan niyo nga yan, nakakainggit kayo. Tumatawang saad ni Ruby, kaya nagkatawanan na rin ang mag-asawa. Sabay-sabay silang pumasok sa loob at sinimulang sindihan ng 4 na nakahilerang cake sa mahabang mesa. Masayang kinantahan ng may kaarawan at sabay nilang pinagsaluhan ng masarap na handa ng kanilang ina. Yun na yata ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Kara. Makikitang masaya at buo ang kanyang pamilya. Sa ngayon, wala na siyang mahihiling pa. Tipong nasa kanya na ang lahat, kasama ang lalaking mahal na mahal siya at makakasama habang buhay.